Mare, kaya mo pa ba? Parang hirap na hirap ka na yata ah. Manganganak ka na ba? Hindi, ano ka ba? 6 na buwan pa lang ang tiyan ko. Baka ikaw ang manganganak na. 7 buwan na yan. Huwag mo ko intindihin, hininga lang ako sa haba ng nilakad natin. Nakakainis naman kasi ang mga sasakyan ngayon. Kung kailan papunta tayong Capiz, saka naman sila mag-iinarte. Beatrice, yung mga driver ng kung anong pampasaherong sasakyan, may mga pinaglalaban yung mga yan. Wala tayong magagawa kung ganun ang ginawa nila ngayon. Ang sisihin natin yung gobyerno. Ang pangit ng sistema nila. Pinigiinitan na naman kasi nila ang mga lumang modelong jeep. Mas maganda naman talaga ang mga bagong sasakyan na gusto ng gobyerno. Itong mga driver lang naman ang maaarte. Uy, bibig mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo dyan at baka anuhin ka pa. Ano, sasaktan nila ako? Buntis ako? Buntis din ako, Mare. Kapag may nangyari sa'yong hindi maganda dahil dyan sa bibig mo, hindi kita matutulungan. Nako, tara na nga. Baka maiwan pa tayo ng barko. Kumusta naman kayo ng mister mo? Nagkausap na ba kayong dalawa? Diyos ko, uuwi ba ako ng Capiz kung nasa maayos kaming kalagayan? Malamang hindi, Mirna. Buwisit na lalaking yun. Nagawa pa mang babae kahit na ang laki na ng tiyan ko. Sana mabaog siya at sana magkaroon ng matinding sakit yung babae para mahawa siya. Ikaw naman kasi nung high school tayo ang daming pumoporma sa'yo. Bakit ba kasi si Romel pa ang pinili mo? Mama's boy, walang pangarap sa buhay at asa lang din sa mga magulang. Ano bang nakita mo ron? Hindi ko rin alam. Bulag yata ako nun. Basta, ayoko na sa kanyang buwisit siya. Mambabae siya magdamag. Ako, bubuhayin ko tong anak ko ng mag-isa. Ikaw Mirna, bakit naisipan mo naman palang pumunta ng Capiz? Di ba maayos naman kayo ng asawa mo? Maayos naman kami ni Javier, pero yung nanay niya hindi. Ang sabi ko sa kanya kapag hindi niya pinatigil ang nanay niya sa pakikialam sa pamilya namin, aalis ako. Wala naman siyang ginawa. Ganun pa rin ang nanay niya. Kaya umalis ako. Akala ko ba okay kayo? Okay nga kami. Ang problema ko lang sa kanya, hindi niya magawang pagsabihan ng nanay niya. Hay nako, bakit ba kasi mga asawa natin mamas boy? Pero mas malala yung asawa ko. Walang trabaho eh. Si Javier meron naman. Pa lang talaga yung nanay. Kaya Mare, pasensya na. Makikisiksik pa ako sa inyo sa Capiz. Gusto ko lang talagang gulantangin ang biyenan ko. Gusto ko siyang makonsensya na umalis ako. Nagpaalam ka ba sa kanila? Nagsabi ako kay Javier. Sinabi ko sa kanya nga aalis na ako. Hindi ko na siya hinintay na makauwi ng bahay. Hindi ba parang makasarili ang ginagawa natin? Babiyahe tayo ng malayo para lang iwanan sila kahit buntis tayo? Beatrice, mas maganda nang lumayo sa mga stress. Kesa naman kasama natin sila tapos stress tayo lagi. Lalo lang maapektuhan ng anak natin. Kung sa bagay, may punto ka naman. Bilisan na natin. Kahit na parehong malaki na ang tiyan ng magkumaring Bea at Mirna, sumakay pa rin sila ng barko para lang takasan ng mga taong nagdudulot sa kanila ng sakit ng ulo. Ang tanging gusto lamang nila, maging mapayapa ang kanilang utak bago man lang sila manganak. Wala na silang pakialam sa iisipin ng mga iniwan nila. Punong-puno na rin kasi sila. Wala na silang pasensya. Ubos na ubos na. Ang tanging iniisip na lamang nila ay isalba ang natitirang kakarampot na kapayapaan na meron sila. Dahil pareho namang may pera at nakakaluwag, nakakuha sila ng sariling kwarto para mas komportable silang dalawa. Maliit lamang yun pero sapat na yun para sa 2 buntis. Hindi ba masakit ang tiyan mo? Magsasabi ka kapag masakit ang tiyan mo ha? Hindi naman. Ikaw ba? Hindi naman pero kanina masakit kasi sipa ng sipa tong anak ko. Magpahinga na muna siguro tayo. Nakakapagod din yung nilakad natin. Magpahinga ka na muna. Ikaw, anong gagawin mo? Aakyat lang ako, maglalakad-lakad. Pambihira ka, ang layo na nga ng nilakad natin tapos maglalakad-lakad ka pa ulit. Kasi gusto ko makalanghap ng sariwang hangin na may kasamang usok. O siya, ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka ha. Buntis ka, paalala ko lang. Buntis ka rin. Alam ko. Pahinga ka lang dyan. Akyat na ako.
Nung gabing yun, marami ng tao sa tinatawag nilang upper deck. Siksikan na rin sa mga upuan. Pero maluwag-luwag pa rin naman ang daanan kaya hindi nag-alala si Bea na baka may makasagi sa kanya. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa gilid. Nakatingin ito sa kanya. Nung una, inakala niya na baka kakilala niya ito. Pero nang tingnan niya ito ng maigi, hindi niya naman ito mamukaan. Bakit ba nakatingin tong pangit na to sa akin? Lalapitan niya sana ang lalaki pero bigla na lang may mga kalalakihan na nagtakbuhan sa harapan niya kaya siya napigilan. Buwisit naman tong mga lalaki na to. Mga isip bata dito pa naghahabulan sa ibabaw eh. Malaglag sana sa dagat. Nang balikan niya ng tingin ng lalaki, bigla na lamang itong nawala sa paningin niya. Wala na sa kinatatayuan nito. Nilingon-lingon niya ang paligid, pero hindi na niya yun nasilayan pa. Napailing na lamang si Bea. Hindi niya malaman kung papaanong sa ganoong kabilis na wala na ang lalaki doon. Tumalo na yata sa tubig yung isang yun ah. Naglakad-lakad na lamang ang babaeng si Bea. Kahit na papaano, narelax siya dahil sa lamig ng hangin. Gumaan din ang pakiramdam niya. Pakiramdam na hindi niya maramdaman kapag kasama niya ang kanyang asawa. Nasira ang kanyang pagmumuni-muni nang may matandang lalaki na lumapit sa kanya. May mga dala-dala itong kwintas. Hindi niya sana ito papansinin dahil hindi naman siya bumibili ng mga ganoon. Pero kinalbit siya noon. Iha, kunin mo ito. Isuot mo ito. Pangontra ito sa masasamang elemento na maaaring lumapit sa iyo. Hindi po ako bumibili ng ganyan. Hindi ko naman ito ibinebenta eh. Pinamimigay ko lang ito sa lahat ng pasahero na papuntang Capiz. Alam mo kasi, Hindi po ako naniniwala sa masasamang elemento kasi po taga-Capiz din ang mga magulang ko. Matagal na sila ron pero wala naman silang nakukwento sa akin tungkol sa masasamang elemento. Kaya pasensya na po ha, hindi po ako tatanggap niyan kahit na libre. hindi ka ba nag-aalala para sa batang dinadala mo? Mukhang hindi ka pa naman laking Capiz. Kung ayos lang po, iwan niyo na po ako. Umalis po ako sa amin kasi stress po ako eh. Ito lang yung oras para makapag-relax ako. Kung pwede lang naman po, no? Hindi ako makapaniwala na may isang buntis na tumatanggi sa mga pangontra. Ngayon po, kailangan niyo nang maniwala. Kapag nagbago ang isip mo, Iha, puntahan mo lang ako sa bandang yon. Bibigyan kita. Tumango na lamang si Bea kahit na ang totoo ay wala naman talaga siyang pakialam. Naglakad na lamang ang matandang lalaki. Napapailing na lamang si Bea. Hindi kasi siya madalas pumatol sa mga ganon. Para sa kanya, maaring parte lang din yun ng modus na matanda. Ganun tumakbo ang utak niya sa mga taong hindi naman niya kilala. Matapos ang halos kalahating oras na pagmumuni-muni, binalikan na lamang niya ang kanyang kumari na si Mirna. Mahimbing na ang tulog ni Mirna, kaya naisipan na lamang din niyang matulog. Pero kahit na anong gawin niyang pikit, hindi siya dinadalaw ng antok. Maya-maya, bigla na lamang siya nakarinig ng boses ng lalaki na parang bumubulong mismo sa harapan ng tenga niya. Agad siyang napadilat at napabangon. Wala naman silang ibang kasama sa kwarto. Tanging silang dalawa lang ni Mirna. Guni-guni ko lang ba yun? Bea, bakit? Bigla kasing may narinig akong boses ng lalaki sa tenga ko. Pero wala naman. Wala naman tayong ibang kasama rito. Tayo lang. Baka naman mga boses lang sa taas yun. Marami pa rin yatang gising sa upper eh. Baka nga siguro. Oh, bakit ka pala nagising? Masama ang panaginip ko eh. Ha? Binangungot ka? Hindi naman totally bangungot. Pero sa panaginip ko, may tinanggihan daw akong matandang lalaki. Pagkatapos nun, parang gumulo na yung buhay ko. Matandang lalaki? Ano yun, sugar daddy? Baliw. Basta hindi ko rin alam kung ano. Basta ganun lang ang napanaginipan ko. Anong oras na ba? Mag-aalas 11 pa lang. Ng gabi? Hindi, ng umaga. Malamang gabi. Nakita mo bang maliwanag yan sa salamin ng bintana?
Piloso po to. Bumuntong hininga na lamang ang babaeng si Bea. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ngumiti siya ng malapad. Sabik na siyang makita ang kanyang anak. Dahil parehong hindi na makatulog ang dalawang buntis, umakyat na muna sila sa taas. Tumambay sila sa gilid para makapagpahangin. Hindi malaman ni Bea kung bakit tila hinahanap niya ang matandang lalaki na nakausap niya. Sinusuyod niya ng tingin ang paligid ng barko, pero hindi na niya makita pa yon. Bea, tignan mo. Ha? Tignan mo yung lalaki. Nakatingin sa atin oh. Kanina pa yan. Iyan din yung lalaking tumitingin sa akin kanina. Parang bet niya yata ang mga buntis eh. Loka, tingnan mo yung tingin niya. Mukha mandurukot eh. Grabe namang mandurukot yan. Nagbook pa sa barko para lang mandukot. Oo, saan ka pupunta? Lalapitan ko. Tatanungin ko siya kung anong problema niya sa ating dalawa. Sigurado ka? Baka mamaya biglang manakit yan. Hindi naman siya mukhang baliw eh. Akong bahala. To talaga kahit kailan puro tapang eh. Buntis ka ha? Akong bahala. Hindi nagpapigil ang babaeng si Bea. Nilapitan niya ang lalaki na ilang metro lang naman ang layo sa kanila. Paglapit niya, nung una ay parang hindi pa siya nito naririnig, kaya naman tinapik niya ito ng malakas sa balikat. Anong atin kuya? Ha? Bakit? Kanina mo pa kami tinitingnan. Kanina rin nung ako lang mag-isa, tinitingnan mo ko. May problema ka ba sa amin? Wala akong problema sa'yo. Hindi ba kayo pwedeng tingnan? Oo, hindi. Parang nakakabastos ka eh. Sa lakas ng boses ni Bea, napapatingin na sa kanila ang ibang naroon. Pero parang wala lang pakialam ang lalaki. Nanatili itong kalmado at blanko ang reaksyon ng muka. Type mo ba kami? Mahilig ka ba sa mga buntis? Ano? Oo, gusto ko mga buntis eh. Bastos ka naman pala talaga eh. Hindi nagsalita ang lalaki. Tumingin lamang ito sa kanya. Yung tingin nito, parabang tumatagos hanggang sa kaluluwa niya. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kaba si Bea. Naramdaman na lang din niya na nagdilikot na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Samantala, lumapit na rin si Mirna nang mapansing tila nagkakainitan na ang dalawa. Bea, halika na. Huwag ka na makipagtalo pa. Baka makasama pa yan sa bata. Kuya, sa susunod ayusin mo naman ang tingin mo. Nakakabastos kasi kung paano mo kami tingnan eh. At kung may kailangan ka o may gustong sabihin, pwede mo namang sabihin agad. Masarap ang mga buntis eh. Kuya naman, tingnan mo, sabi sa'yo bastos ang isang to eh. Hindi pa man tapos magsalita si Bea, naglakad na palayo ang binata. Parang wala lang nangyari. Kaswal lang ang lakad nito. Kahit ang ibang taong nakarinig at nakakita sa sagutan, nagtataka rin kung sino ang lalaking yon. Kailangan natin siyang i-report sa kapitan ng barkong to o kahit man lang sa mga namumuno dito. Baka mamaya meron pa siyang bastusing iba. Sige, hanapin natin ang management dito. Gigil na gigil ang babaeng si Bea noong mga sandaling yon. Kinausap nila ang mga staff ng barko. Naisumbong na rin nila ang lalaking ng bastos sa kanila. Dahil sa galit ni Bea, napilitan ng mga pamunuan ng barko na halugugin ang barko para lang mahanap ang lalaki. Pero sa kasamaang palad, hindi nila yun nakita. Wala rin makapagsabi kung ano ang pagkakakilanlan ng lalaki. Tiningnan na rin nila ang mga listahan ng mga naroon, pero hindi nila matukoy kung sino roon ang kanilang hinahanap. Maraming salamat po. Update nyo na lang po kami kapag nakita nyo na po ang lalaking yon. Tumango na lamang ang mga security sa kanila at naglakad na rin paalis. Si Bea naman, hindi pa rin nawawala ang inis nito. Kung hindi nga lang siya buntis, ay baka sinuntok na niya ang lalaki. Pwisit na lalaking yon. Kapag nakita ko talaga ulit yon, nako! Pero wala na siya rito. Saan naman kaya mapupunta yun? Nagtataka nga rin ako eh. Kasi nung unang beses na ako ang tiningnan niya, bigla na lang din siyang nawala. Hindi ko alam kung paano. Akala ko nga tumalo na siya sa tubig eh. Hinahanap niyo yung lalaking kinakausap niyo kanina. Diyos ko, yan na naman siya. Kilala mo yan? Siya yung nag-aalok ng kwintas kanina. Manong, kilala niyo po ba yung hinahanap namin? Hindi ko siya kilala,
pero alam ko kung ano siya. Po, huwag mo nang kausapin. Weirdo yan. Huwag niyo na siyang hanapin. Mas mainam na huwag niyo na siyang lapitan. Bakit naman po? Sabi nang huwag mo nang kausapin yan. Dahil ang lalaking yon ay isang aswang. Manong, moderno na po ang panahon ngayon. Wala naman na sigurong ganun. Moderno? Hindi niyo ba alam na mga kagaya nila nakakasabay na rin sa panahon? Manong, please. Wala kaming sa mood ngayon. Huwag niyo na po sanang dagdagan. Hindi ko naman sinisira ang gabi ninyo. Ang sinasabi ko sa inyo ay isang paalala o babala. Tinutulungan ko kayo para makaiwas sa kapahamakan. Lalo na ang sanggol na dinadala nyo. Kunin nyo ang mga kwintas na ito. Suotin ninyo. Dahil kapag suot nyo ito, hindi na kayo malalapitan pa ng aswang. Didistansya na siya sa inyo. Manong naman, sinabi nang wala kami sa mood para sa mga ganitong bagay eh. Ano bang hindi maliwanag sa sinasabi namin? Teka. Bakit nyo sinisigawan ng lolo ko? Lolo mo to? Oo, bakit? Pagsabihan mo naman tong lolo mo na wag niya na kaming guluhin gamit ang mga kwintas na sinasabi niya kasi masama na ang gabi namin. Pasensya na kayo kung inaalo kayo ni lolo ng mga dala niyang kwintas. Albularyo ang lolo ko sa Kapis. Galing kaming Maynila. Ginagawa na niya ito noon pa man. Namimigay siya ng mga ganyang bagay sa lahat ng papunta ng Kapis. Kung naabala man niya kayo, pasensya na. Ginagawa niya lang ang tingin niyang makabubuti sa iba. Pero hindi naman tama na sinisigawan niyo yung lolo ko. At tama ba na nanggugulo siya ng 2 buntis na stress na sa buhay? Wala naman akong sinabi na ganun ah. Ang sinasabi ko lang naman, kung ayaw nyo, edi ayos lang. Hindi naman kayo pinipilit eh. Anong hindi pinipilit? 2 beses niya na ako nilapitan para dyan. Wala ka bang lolo o tatay? Para kasing hindi mo alam na minsan normal sa matatanda ang pagiging makulit eh. Kuya, pasensya na. Aalis na lang kami. Pakisabihan na lang din ng lolo mo. Walang ginagawang mali ang lolo ko. Ayaw nyo lang kasi siyang pakinggan eh. Kahit na ang totoo, kapakanan nyo lang naman ang iniisip niya. Pero kung ayaw nyong maniwala, edi sige, walang problema. Pero eto lang sasabihin ko ah. Wag na wag kayong magsisisi na tinanggihan nyo ang inaalok ng lolo ko. Talagang hindi kami magsisisi, kuya, kasi nakakaabala. Dali mo na nga yan, lolo mo, kasi lalo lang nasisira ang gabi namin eh. Gusto ko lang humingi ng paumanhin kung nakukulitan kayo sa akin. Pasensya na at naabala ko kayo. Wala akong ibang intensyon kundi ang kaligtasan lamang ng inyong mga anak. Hindi ko na kayo pipilitin pa kung ayaw nyo akong paniwalaan at pakinggan. Pero kung sakaling mangailangan kayo ng tulong, nandun lang kami sa dulong banda. Tara na lo, huwag na kayo magmagandang loob sa mga taong mga masasamaang ugali. Anong sinabi mo, kuya? Wala akong naririnig. Kalalaki mong tao, papatol ka sa babae? Ikaw nga, walang galang sa matanda eh. Baka hindi ka napalaki ng maayos ng magulang mo, no? Halata naman sa height eh. Good luck na lang sa batang isisilang mo. Sana hindi niya manahin ang ugali mo. Baka ikaw ang hindi napalaki na maayos. Beatrice, tama na. Kuya, sige na. Umalis na kayo. Lalong nanggigil si Bea noong mga sandaling yon. Hindi nito inakala na may makakatapat siya at may taong iinsulto sa kanya. Huminga na lamang siya ng malalim. Pilit niyang ikinakalma ang kanyang kalooban. Ayaw niyang madagdagan pa ang stress niya kaya sinubukan niyang palagpasin ang nangyari. Beatrice naman, alam mo nang hindi tayo pwedeng ma-stress. Talagang nakipagsagutan ka pa rin sa lalaking yon. Paano kung may masamang mangyari sa anak mo? Mag-isip ka nga. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang na ganon? Beatrice, hindi naman tayo inaargabyado ng matanda. Kinausap lang tayo. Masyado ka lang talagang emosyonal kaya iritado ka. At kinakampihan mo pa yung maglolo na yon? Hindi ko sila kinakampihan. Pero hindi rin naman kasi tama na sigawan mo yung matanda. Ang dami pang nakakarinig. Paano kung lolo mo ang ginanon? Di ba magagalit ka rin? Umirap na lamang si Bea. Hindi pa rin niya matanggap na sa mga pagkakataong yon ay may ginawa rin siyang hindi tama. Napapailing na lamang sa kanya si Myrna. Nung sandaling yon, nanatili na lamang sila sa kanilang kwarto. Pero hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Sorry na, inis lang talaga ako. Wala ka namang kasalanan sa akin kaya huwag kang mag-sorry.
Ayoko lang na nagpapaka-stress ka pa. Nakakainis kasi ang mga tao ngayon. Halos lahat wala sa ayos. So, pati ako? Siyempre, hindi ka kasama. Kaya nga halos lahat lang, di ba? Ang mabuti pa, pilitin na lang nating makatulog. Anong oras na rin eh. Masama sa atin ang nagpupuyat. Tumango na lamang ang babaeng si Bea. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Kalaunan din naman ay nakaramdam na rin siya ng antok. 11:00 na gumising ang babae. Nakaramdam na rin siya ng gutom. Pagtingin niya sa kabilang kama, wala na si Myrna. Kinukusot-kusot niya pa ang kanyang mga mata nang bumangon. Nasaan naman ang isang yun? Matapos makapagilamos at makapag-toothbrush, ay lumabas na rin siya roon. Nagtungo siya sa taas. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang kasama. Ang daming tao sa labas. Hindi niya agad makita si Myrna. Umupo na lamang muna siya sa gilid. Mga ilang sandali lang, nasa tabi na niya ang babae. Saan ka galing? Naganap lang ng almusal natin. Ito, may dala na ako. Tara, kainin na natin. Ang sama rin ng panaginip ko. Buwisit kasing matanda yun eh. Pati tuloy sa panaginip ko pumasok. Ano ba yun? Aswang-aswang din. Ha? Aswang din? Bakit? Nanaginip ka rin ba? Oo. Ano bang panaginip mo? Nasa bahay na raw ako tapos may umaaligid na lalaki sa labas. Tapos nung gumabi, nakita ko siyang nakaupo sa balon namin. Bea, yung bahay niyo ba meron talagang balon? Oo, bakit? Kasi yung panaginip ko, nandun na daw tayo sa bahay niyo. Tapos nakita ko sa panaginip yung balon. We, oo nga. Dun sa panaginip ko yung bahay niyo may taniman ng kamatis at iba pang mga gulay ano. Tama ba? Hindi ko lang maalala kung sa kaliwa o sa kanan. Pero tingin ko parang sa gilid lang talaga siya. Hindi na muna nakapagsalita ang babaeng si Bea. Medyo kinilabutan siya. Hindi pa naman kasi nakakapunta si Myrna sa bahay nila pero tumutugma ang mga sinasabi nito. Isang matibay na indikasyon lang na totoo nga ang sinasabi ng babae. Ano kayang ibig sabihin nito? Baka mamaya may masama itong ibig sabihin. Hindi kaya dapat naniwala tayo dun sa matanda? Maniwala ng alin? Na aswang yung lalaking kinaiinisan natin? Yung lalaking manyak? Diyos ko, tigilan mo na nga yan, Myrna. Yung panaginip natin, baka nagkakataon lang kasi pareho tayong buntis. Grabe namang pagkakataon yan. Biruin mo, hindi pa ako nakakarating sa inyo pero sa panaginip ko, ganun na ganun yung bahay ninyo. Nako, wag ka na nga lang mag-isip ng kung ano-ano. Kumain na nga lang tayo. Tara na. Pilit inaalis ni Bea sa isipan niya ang halos pagkakapareho ng kanilang panaginip. Pero sa totoo lang, kinikilabutan din siya. Parang kakaunting kibot na lamang ay unti-unti na rin niyang pagtutuunan ng pansin ang sinabi sa kanila ng matandang albularyo. Huminga ng malalim si Bea. Ngumiti na lamang siya ng pilit. Inisip na lamang niya na matatapos din ang lahat ng kanilang nararamdaman. Mabilis na lumipas sa mga oras. Matapos ang sobrang tagal na biyahe, nakarating na rin sila sa probinsya ng Capiz. Gabi na nang makababa na sila ng pier. Ang daming tao, pahirapan kung makasakay. Ang sabi ni Manong na napagtanungan ko wala na raw masasakyan ngayon. Hanggang 9:00 lang daw kasi ang mga sasakyan ngayon dito eh. Kaya yung iba raw na pasahero kung saan-saan na lang muna matutulog dito. Don't tell me matutulog tayo rito. Wala namang maayos na matutulugan dito, no? Eh wala rin naman kasi tayo masasakyan. Hahanap na lang siguro tayo ng maayos na pwesto. Kahit na nakaupo lang tayo, okay na siguro. Wala ka bang maaarkilang sasakyan dyan? Magbabayad naman tayo. Tingin mo ba may maaarkila tayo eh? Halos lahat dito, ganun din ang hanap. Eh buntis naman tayo no? Baka naman paunahin nila tayo. Sinubukan ko nang maghanap, pero wala naman silang pakialam kung buntis tayo o hindi eh. Ang malas naman natin. Kung hindi siguro tayo tumagal sa pag-stopover sa pier kanina, eh di sana nakarating tayo rito ng medyo maaga pa. Wala naman tayong magagawa. Ang mabuti pa,
Humanap na tayo ng mapupwestuhan kesa naiinis ka dyan. Huminga ng malalim si Bea. Pinilit na lamang niyang ikalma ang kanyang sarili. Pero sa totoo lang ay gusto na niyang sumigaw sa inis. Naglakad-lakad sila sa pier. Wala silang makitang maayos na pwesto. Nauna na sila ng iba. Hindi na alam ni Bea kung ano ang gagawin nila. Stress na siya. Maya-maya pa, biglang lumapit sa kanila ang maglolo. Ang maglolong nakausap nila sa barko. Pasensya na kung mga abala ulit ako mga iha. Pero wala ba kayong masasakyan? Hinawakan ni Mirna ang kanyang kamay para hindi na mainis pa. Pero kalmado na siya sa mga sandaling iyon. Hindi na rin siya naiinis sa matanda. Yung lalaki naman nakasama nito lang ang kinaiinisan niya. Wala nga po kaming mahanap. Hindi po namin inakalang kapag ganitong oras pala wala na masasakyan dito. Matagal-tagal na rin kasi nung huling pumunta si Bea rito. May hinihintay kaming sundo eh. Kung gusto nyo, sumabay na lang kayo sa amin. Hindi maganda na nasa labas kayo ng ganitong oras. Pero lo, alam niyo naman yung nangyari nung nasa barko pa tayo, di ba? Ayaw nila apo. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Mga buntis sila oh. Mahamog sa labas. Paano kung sobrang layo pala ng tirahan ng mga yan? Mga iha, saan ba ang bahay ninyo? Bea, saan daw? Kahit wag na. Maghihintay na lang tayo dito hanggang umaga. Seryoso ka ba? Ilang oras tayong tatayo rito? Diyos ko, pwede ba? Ibaba mo na nga muna ang pride mo. Wala tayong ibang mahihinga ng tulong. Nagtitiwala ka agad sa kanila, hindi naman natin yan kilala. Hindi naman sila mukhang masama. Sige na, sabihin mo na kung saan. Sasabay tayo sa kanila. Sa San Pablo, Purokdos. San Pablo? Purokdos? Abay, malapit lang din pala sa amin ah. Madadaanan lang namin yon bago kami makarating sa lugar namin. Kung ganun sumabay na lang kayo sa amin. Pangako, wala na akong babanggitin pa tungkol sa mga bagay na hindi nyo paniniwalaan. Maraming salamat po ha. Pero tanong ko lang po, bakit nyo po kami tinutulungan? Kasi kailangan nyo ng tulong eh. Yun naman ang dahilan, hindi ba? O tara, sumama kayo sa amin. Doon natin iintayin yung sasakyan namin. Kahit na ayaw ni Bea, binaba na lamang niya ang kanyang pride. Naisip niya rin kasi na kailangan na rin talaga nilang magpahinga. Dahil kung tutuusin, hindi naman talaga sila pwedeng magbarko sa lagay nila. Pero pinilit lang nila ang mga staff para makaalis na rin. Naglakad sila ng kaunti patungo sa gilid ng kalsada. Nakaupo lang sila sa gilid kung saan merong mahabang upuan na yari sa katawan ng punong nyog. Tahimik lang ang dalawang babae. Pinakikinggan lamang nila ang maglolo. Ano na raw ba sabi ni Weweng? Nasa biyahe na siya kanina pa. Baka mga 5 minuto lang nandito na yon. Yung lalaking pinapahanap nila sa barko, hindi mo na ba talaga nakita kanina? Nakita ko kanina pababa na rin ng barko pero biglang nawala Mailap talaga. Kung nakababa na rin, dapat pala di natin iwan tong dalawa. Sigurado ka pa talaga, Lo? Aswang yung lalaking yun? Ha? Bakit parang hindi ka sigurado? Marunugis ka, di ba? Ba'y dapat alam mo kaagad? Lo, parang normal lang naman kasi siya. Malay ko ba sa lalaking yun? Kaya nga dapat hindi nating iwan tong dalawa. Mas maganda sana kasi kung may pangontra sila kaso, wag na nga nating ipilit. Ihatid na lang natin sa kanila. Oh, ayun na pala si Wewing Isang lumang van ang tumigil sa kanilang harapan. Bumukas ang bintana at nakita nila ang lalaking nasa loob. Nakangiti kagad ito. Lo! Ha! Kanina pa ba kayo? Sensya na ha! Ay, di naman. Ngayon lang naman. O, sakay na. Malamig na dyan. Mga iha, tara na. Lo, sino ba sila? Sa bahay ko na lang ikukwento. Basta ngayon kailangan natin silang ihatid sa kanila. Sige. Pasok na. Inalalayan sila ng lalaking si Nathaniel. Hindi nagtagal ay agad na rin silang umandar. Habang nasa biyahe, tahimik pa rin ang dalawang babae. Nakikiramdam at nagmamasid lamang si Bea sa tatlong nasa harapan nila. Ang balita naman sa bahay, baka naman kalat-kalat na naman Hindi Inayos ko na yung mga kalat dun.
Mabuti kung ganon. Para naman matuwa ako sa'yo. Sige na, ituon mo na yung atensyon mo sa pagmamaneho. Baka mamaya maaksidente pa tayo. Makalipas lang ang ilang oras, nakarating na rin sila ng San Pablo, Purok 2. Nakahinga na rin ng maluwag ang dalawang babae. Sa mismong tapat ng kanilang bahay sila mismo ibinaba. Naku, sobrang maraming salamat po talaga. Dahil sa inyo, hindi na namin kinailangan pang maghintay hanggang umaga. Safe po kaming nakarating dito. Maraming salamat talaga. Wala ka naman. Gusto lang din naman naming tumulong sa inyo. Siyempre, kababayan naman pala namin ang angkan nitong kasama mo eh. Ay, siya nga pala. Mag-iiwan ako ng numero ko sa inyo ha. Pwede niyo akong tawagan o i-text sakaling makailangan kayo ng tulong. Huwag lang tungkol sa pera ha. Mahirap lang kami. Inabot na matandang lalaki ang kapirasong papel. Tinanggap naman ito ni Mirna. Si Bea naman ay pilit ng ngiti na lamang ang iginanti. Siya, sige na. Kami lalarga na at maaga pa rin kami mamaya. Mag-iingat kayo palagi ha. At sana maisilang nyo ng matagumpay ang mga anak ninyo. Marami pong salamat talaga. Tungkol po sa nangyari sa barko, pasensya na. Mainit lang po talaga ang ulo ko noon dahil dun sa lalaking yun. Ayos lang yon. Kabisado ko naman ang mga buntis Pabago-bago ang mood. Kaya huwag nyo nang isipin yon. Pumasok na rin ang tatlong lalaki sa van. Kumuhay pa ang matandang lalaki bago sila tuluyang umalis. Napabuntong hininga naman si Bea. Akala ko hindi ka magsusorry. May konsensya din naman ako, no? Bea, dito talaga ang bahay ng lola mo? Ang laki Sabi ko naman kasi sa'yo may kaya sa buhay ang angkan ko rito. Tingnan mo ang lawak ng bakuran. Pero, nagsabi ka ba sa kanyang darating tayo? Nagsabi ako kahapon. Ang kaso nga lang, hindi naman nag-reply si Lola sa message ko. Kaya hindi ko alam kung alam niya. Sa iba mong kamag-anak, hindi ka nag-message? Hindi ko naman sila close Tara na, pasok na tayo. Natigilan sa sinasabi si Bea na may marinig silang kaluskos sa kabilang parte ng daanan. Nakita rin ni Mirna na gumalaw ang halamanan. Nagkatinginan ng dalawang buntis. Pareho sila ng nararamdaman. Bigla na lamang silang kinabahan. Pero nawala lang ang kanilang kaba nang makitang pusa lang pala ang naroon. Kainis namang pusa to. Anong oras na nasa labas pa? Hindi na lamang pinansin ni Bea yon at nauna na ring naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Lola! Lola Manay! Nandito na po ang pinakamaganda niyong apo, si Beatrice! Lola! Baka wala dyan ang lola mo. Saan naman pupunta yun? Ito lang naman ang bahay niya. Baka naman makabulahaw tayo. Lola! Nandito na kami! Habang kumakatok si Bea, napatingin si Mirna sa gilid ng bahay kung saan naroon ang puno ng kaimito. Sa hindi malamang dahilan, tila nakakaramdam ng kakaiba ang babae. Nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero isa lang ang sigurado ni Mirna ng mga sandaling yon. Parang may kung sinong nakamasid sa kanila mula sa punong yon. Diyos ka, ikaw na ba yan, Beatrice? Ako na nga ito, Lola. Ito po si Mirna, kaibigan ko. Naku mga buntis to, pumasok kayo, pasok! Pinagandaan agad sila ng matandang babae ng masarap na tableya. Binigyan din sila ng makakain at sa sala sila nag-usap-usap. Buntis kayo bakit pa kayo bumiyahe ng sobrang layo? Nako, kung alam ko lang di sana pinasundo ko na kayo kanina. Lola, nag-text din ako sa inyo. Tumawag din ako kaso ang hirap ninyong kontakin. Nako ka, yung cellphone nasira na nung nakaraan. Kaya wala akong ginagamit ngayon. Ayun, hindi ko alam na pupunta kayo. Bakit nga pala kayo nagpunta? Ano bang meron? Ikukwento ko na lang po sa inyo mamayang umaga, Lola. Mukhang naistorbo ko ang tulog niyo Hindi naman. Mababaw lang din naman kasi ang tulog ko Ay, siya nga pala. Eto ang kaibigan mo. Kumari mo ba ka mo? Oo, La. Magkumari kami sa anak din ng kaibigan namin. Kumusta ka naman, iha? Buti naman at sinamahan mo ang apo kong ito.
Kasi nakiusap po ako sa kanya na sumama. May problema din po kasi ako sa amin. Alam ko na. Kaya kayo narito kasi tumatakas ba kayo sa stress? Sa asawa yan, ano? Galing Mola, sarap mong kurutin. Nagtawanan sila pero maya-maya lang. Tinulungan na sila ng matanda na umakyat sa taas. Inihatid sila nito sa magiging kwarto nila. Malaki ang kwarto sa itaas. Malinis din. Saktong-sakto yon para sa kanilang dalawa. Wala nga lang electric fan. Pero masarap naman ang hangin sa labas kaya buksan nyo na lang ang bintana. O ano, ayos na ba kayo rito? Ayos na po kami rito, La. Maraming salamat. Magpahinga ka na po ulit. O siya, sige. Pupunta na ako sa silid ko, ha? Matutulog na ulit ako. Maraming salamat, Lola. Laki ng bintana, Mars. Sara natin. Wala ngang electric fan. Hayaan mo na lang para makapasok ang hangin. Mula sa kinalalagyan nilang kama, natatanaw ni Mirna ang puno ng kaimito sa labas. Hindi niya talaga maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. So tuwing mapapatingin siya roon, pakiramdam niya ay meron ding nakatingin sa kanya. Kumusta naman ang tiyan mo? Hindi ba sumasakit? Maayos naman. Wala namang problema. Ikaw ba? Kanina nung nasa pier tayo, sipa siya ng sipa. Baka kasi alam na niyang malapit na tayo. Ewan ko ba rito sa anak ko, ang lakas sumipa. Parang kabayo eh. Ang sakit kaya minsan. Matapos ang kanilang sandaling pag-uusap, humiga na rin sila. Iisa lang ang kama pero may kalakihan kaya kasyang-kasya naman silang dalawa. Mga bandang 3:00, hindi na naman makatulog ang babaeng si Bea. Pagtingin niya kay Mirna, gising pa rin ito. Uy Mars, namamahay ka ba? Hindi, inaantok na rin ako pero hindi ko magawang pumikit. Bakit? Nakabukas kasi yung bintana eh. Hindi kasi natin pwedeng isara. Baka naman mainit. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin mula dun sa punong yun. Yun din pala ang nararamdaman mo. Ramdam mo rin? Oo, kanina ko pa nararamdaman eh. Ano to, aswang na naman? Naniniwala ka na sa aswang? Hindi. Bakit ako maniniwala? Kasi kung hindi ka naniniwala sa aswang, hindi ka rin maniniwala sa sasabihin ko. Bakit? Ano ba yun? Pakiramdam ko, merong engkanto dyan sa punong yan. Diyos ko, engkanto naman ngayon. Sabi ko na nga ba hindi ka maniniwala eh. Isara mo na nga lang yung bintana para makatulog na tayo. Sinunod na lamang ni Mirna ang kanyang inutos. Maya-maya lang din ay agad na rin silang nakatulog. Kinabukasan, pagdilat ni Bea ng kanyang mga mata ay maliwanag na sa labas. Nararamdaman na rin nila ang sikat ng araw na nanggagaling sa labas. Ginising na ni Bea si Mirna. Sabay na rin silang lumabas ng silid. Pagbaba nila sa sala, nakapagluto na pala ng pagkain na matandang si Manay. Buti naman at nagising na kayo. Heto, nakapagluto na ako ng tanghalian. Tanghalian? Oo, 11:00 na eh. Bakit? Nagtaka lang po ako. Tumitilaok pa rin pala ang manok kahit tanghali na. Oo naman. Hindi mo naman sila mapipigilan kung gusto nila eh. Pwede ko rin po ba kayong tawagin Lola? Oo naman. Bakit naman hindi? Alam niyo po kasi hindi ko po naranasang magkaroon ng lola. Bago ko ipanganak, wala na po ang lolo at lola ko. Bunso po kasi ako eh, kaya hindi ko na sila inabutan. Lolo't lola mo ah, kaya hindi sila umabot ng matagal. Uy, si Lola, grabe to. Tama naman si Lola Manay. Yung lolo ko palainom. Si Lola naman malakas manigarilyo, kaya yun, maagang kinuha ni Lord. Masaya silang kumain ng tanghaling yon, kung ano-ano na ang naikwento nila sa matanda. Masigla na sana ang oras na yon kung hindi lamang napunta ang usapan sa mga kababalaghan. Wala ba kayong nararamdaman na kakaiba nang dumating kayo rito? Nagkatinginan ng dalawang buntis. Hindi na nagkaila pa si Bea. Aaminin na niya ang nararamdaman nila ni Mirna. Sa bintana namin malapit po yung punong kaimito. Pakiramdam namin la,
May nakatingin sa amin dun. Meron talaga nakatira sa kay Mito na yon. Hindi lang namin pwedeng putulin ang puno dahil baka magalit. Nakatira? Oo, engkanto. Pero huwag kayo mag-alala. Sabi ng albularyo na nakausap ko noon, hindi naman daw masama ang engkantong yan. Engkantong puti ang tawag sa kanila. Hindi sila nananakit. Nagmamasid lang sila palagi. Huwag lang daw gagalawin ang puno kasi doon siya magagalit. Naniniwala po pala kayo sa mga kababalaghan. Ikaw ba naman isilang at tumanda sa kapis? Paano hindi ka maniniwala? Nung nasa barko naman po kami, may nakausap din kaming albularyo. Ang sabi niya, yung lalaki daw na tingin ng tingin sa amin, aswang daw. Ay opo, totoo po yan. Napatigil sa pagmuya ang matanda. Tila bumakas ang pagkabahala nito sa muka. Nakaramdam ito ng kaba para sa dalawang buntis. Bagay na nagdulot din ng pagkailang sa dalawang babae. Bakit Totoo ang mga aswang. Totoo ang mga kagaya nila. Hindi na nakapagsalita pa ang dalawang buntis ng mga sandaling yon dahil si Aling Manay na ang nagsabi sa kanila. Pakiramdam nila ay dapat silang maniwala. Seryoso din kasi ang mukha ng lola ni Bea. Hindi naman siya tinatakot ko kayo. Pero totoo ang mga aswang, lalong-lalo na rito sa Kapis. Kung nabasa ko nga lang ang text mo, Bea, sasabihin ko sa iyong huwag na kayong tumuloy. Pero dahil nandito na naman kayo, alangan namang pauwing ko pa kayo. Totoo man o hindi ang aswang, gusto ko sanang dumito na muna sa inyo hanggang sa mga anak ko. Hindi ako pwedeng ma-stress sa amin Baka ano pang mangyari sa anak ko. Ganun din si Mirna. Kailangan namin pareho ng payapang lugar. Tahimik at malayo sa asawa at biyan ng babae na pakailamera. Kung ganun naman pala ang dahilan ninyo, sige. Pero ito lang ang gusto ko. Habang naririto kayo, sumunod kayo sa mga paalala ko. Para na rin naman ito sa inyong kaligtasan. At siyempre, sa inyong mga anak na rin. Sige po, makikinig kami sa inyo. Wag na wag kayong kakausap ng mga taong hindi nyo namang kilala. At wag na wag din kayong magpapatapik sa balikat. Kapag may hindi kilala na tumapik sa balikat ninyo, tapikin nyo rin kagad pabalik. Sa parehong balikat. Kung sa kanan kayo tinapik, sa kanan nyo rin tatapikin. Para saan naman po yun? May paniniwala kasi na may mga aswang na tumatapik ng balikat ng tao para lasunin o kaya gayumahin ang biktima nila. Para maibalik sa kanila yon, tatapikin mo rin sila sa balikat. Ganun na po ba talaga kalala rito sa probinsya? Hindi naman malala. Ito ay mga paalala lamang para sa mga posibleng mangyari. Hindi naman din kayo taga rito. Buntis din kayo. Mainit kayo sa mga mata ng mga aswang. Kung sakaling nandito pa man sila. Sige po, Bukas na bukas, aalis ako para mahanapan kayo ng pangontra. Mahirap na. Mas maganda nang sigurado tayo. Matapos ang pananghalian na iyon, ay nag-iwan sa kanila ng palaisipan ng sinabi ng matandang babae. Noong mga oras na iyon, hindi nila alam kung sisimulan na nilang paniwalaan ng mga bagay na noon ay hindi nila siniseryoso. Bandang 3:00 ng hapon, naiwan ang dalawang buntis sa bahay. Nakatambay lang sila sa bakuran. Habang nagkukwentuhan, napansin nila ang puno ng kaimito. Mga ilang segundo silang napatingin doon. Nang makaramdam sila ng pagkailang, dito na nila iniwas ang kanilang tingin. Kanina aswang, tapos ito namang puno na to may engkanto. Engkantong puti ba yung sinabi ni Lola? Oo, engkantong puti. Pero alam mo, nung nagpunta rin ako sa probinsya ng mother side ni Javier, may mga naririnig din akong kwento tungkol sa mga engkanto Sige nga, ano yun? Hindi ka ba matatakot kung ikukwento ko? Hindi ko pa nga sigurado kung maniniwala ako Bakit ako matatakot? Di kwento ko na nga lang din. Yung dun sa probinsya nila, may engkanto daw sa tapat ng ilog. Tapos yung buntis na laging naglalakad-lakad, napadpad dun. Tapos, alam mong nangyari? Ano? Nadapa. Anong kinalaman ng engkanto dun? Nadapa siya pero may sumalo daw sa kanya. Lalaki, maputi, matangkad, gwapo. Tapos,
engkanto pala yun. Alam mo kung anong sunod na nangyari? Nalaglag yung bata kasi gusto ng engkanto na sumama siya sa mundo nila. Ang kaso tumanggi siya. Ginantihan yung bata. At yan base sa kwento ng mga kamag-anak ng asawa mo? Oo. Maniniwala ka dun siraulo nga yung biyenan mong yun eh. Basta ganun daw yung nangyari. Bea, tingin mo, hindi naman siguro mangyayari yun sa atin oh. Lalo na meron palang engkanto dyan sa punong yan. Nagkibit-balikat na lamang si Bea sa sinabi ni Mirna. Dahil wala naman na silang magagawa sa labas at hindi pa rin naman nakakabalik ang matandang babae, pumunta na lamang sila sa loob. Nanatili lang si Bea sa sala, habang ang babae namang si Mirna ay nagtungo sa kanilang silid. Naiwan siyang mag-isa sa sala. Abala lang siyang nanunood ng TV nang biglang may marinig siyang sitsit. Hindi niya alam kung saan yun nanggagaling. Akala niya pa nga nung una ay nagkakamali lang siya ng dinig. Pero paulit-ulit lang ang sitsit. Habang tumatagal pa nga, mas lumalakas. Hindi na nakatiis pa ang babae. Tumayo na siya at sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang kung ano. Kahit na alam niya sa sariling hindi na normal ang nangyayari, pinagsawalang bahala pa rin niya. Kinagabihan, Ay nako, pasensya na kayo't ginabi na ako ng uwi. Ang dami ko pa kasing siningil eh. Yung iba pahirapan pang magbayad. Pero may mga binili akong pagkain dito. Masustansya ito para sa mga kagaya niyong buntis. Nagluto na rin pala ako para kakain na lang. Ay nako, masarap ba niluto mo? Masarap pong magluto yan si Bea. Eh mukhang may makakatalo na ng mga luto ko ah. agad silang nagsalo-salo sa hapagkainan ng mga sandaling yon. Masaya ang kanilang hapunan. Ikinuwento ni Aling Manay ang lahat ng naranasan niya sa buong maghapon. Pagkatapos ng hapunan, si Bea na ang nagkusang maghugas ng plato, habang si Mirna naman ang naglinis at nagwali sa sala. Aray ko! Oh, bakit Bea? Masakit ba ang tiyan mo? Oo, pero ayos lang ako. Yung sipa ng anak ko parang galit eh. Diyos ko, nataranta ako sa'yo. Akala ko kung ano na. Pero alam mo, pareho tayo. Ganyan din sumipa ang anak ko eh. Pansin ko mula nang dumating tayo rito. Hindi sila mapakali. Sipa sila ng sipa. Baka kasi nahanap na nila ang tatay nila. Naalala ko na naman si Romel. Nabubwisit ako sa mukha eh. Naku, wag mo nang isipin. Mas lalo ka lang maiinis eh. Sige na, tapusin na natin ang mga ginagawa natin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Oras na rin ang kanilang pagtulog. Habang nagpapantok at nagbabasa ng pocketbook, bigla nilang naramdaman na parang may mabigat sa bubungan. Nung una ay nagkatinginan pa sila. Pero nang marinig nilang tila naglalakad na yon, napabangon na ang dalawang buntis. Uy, Bea, mukhang totoo nga mga aswang oh. Ano ka ba? Kumalma ka nga. Sumunod ka sa akin. Saan naman tayo pupunta? Gigisingin natin si Lola, tara. Marahan ang ginawa nilang pagakbang para hindi sila marinig kung sino man ang nasa bubungan. Pero ang hindi nila alam, amoy na amoy ng nilalang ang kanilang dinadalang sanggol. Lola, gising ka pa ba? Bea, bukas naman yung pinto. Itinulak nila ang pinto at nakita nilang mahimbing na ang tulog ni Aling Manay. Pero kahit na ganon, sinubukan pa rin nila itong gisingin. Pero nadismaya lamang sila nang hindi yung tumutugon. Nakita nila ang bote ng lambanog na kalahati na ang bawas. Malas, uminom pala si Lola. Anong gagawin natin? Dito lang tayo sa loob. Alangan namang lumabas pa tayo. Dito na lang tayo sa kwarto ni Lola Manay. Siniguro nilang nakasarado ang lahat ng bintana sa sala, pati na rin sa silid na matandang babae. Maya-maya pa, naramdaman na lamang nila na parang meron ang naglalakad sa sala. Hinawakan ni Bea ang kamay ni Mirna para mabawasan ang takot nito. Kahit na papaano ay kumalma rin naman ang babae. Samantala, naglakas loob naman si Bea na sumilip sa maliit na butas sa pintuan. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita.
May isang lalaking nakatalikod sa sala. Nakaharap lang yon sa pintuan. Maya-maya lang ay marahan itong humarap. Nakilala ni Bea kung sino ang lalaking yon. Ito ang lalaking bumastos sa kanila sa barko. Totoo nga. Totoong sinasabi ng matandang yon. Aswang yung lalaking yon. Ha? Dito ka lang. Teka, anong gagawin mo? Papalayasin ko yung lalaki. Nababaliw ka na ba? Ikaw nga rin ang nagsabi. Totoong sinasabi ng lalaking albularyo. Tapos lalabas ka? Paano kung lapain nun ang tiyan mo? Kung hindi natin siya papaalisin, hindi tayo makakaalis dito. Mas maganda nandito lang tayo. Ang mahalagay, ligtas naman tayo rito. Itinikom na ni Bea ang kanyang bibig nang makitang naglakad na ang lalaki palapit sa pintuan. Umalis na sila roon at tumabi sa gilid ni Aling Manay. Kinuha ni Bea ang bote ng lambanog. Yun ang tanging bagay na tingin niya ay makakapagligtas sa kanila. Alam ko nandiyan kayo. Huwag niyo na akong pahirapan. Hinanap ko kayo halos isang araw. Tumigil ka! Kung ano ka man, wala kaming pakialam. Kapag sinubukan mong pumasok dito, ipapalo ko sa itong bote na to. Amoy na amoy ko ang sarap ng sanggol. Nababaliw ako sa sarap eh. Sobrang nababaliw na ako. Kaya naman, lumabas na kayong dalawa dyan. Kapag hindi kayo lumabas, wawasakin ko ang pintuang ito. Bea, anong gagawin natin? Diyos ko. Yung numero ng albularyo, nasa kwarto natin. Malas, hindi mo ba matandaan? Hindi eh. Narinig na lamang nila ang gumagalaw-galaw na ang doorknob ng pinto. Indikasyon na nagsisimula ng tangkain ng lalaking aswang ang kanilang kinalalagyan. Kahit na hindi naman relihiyosong tao si Bea, makailang ulit niyang pinagdasal na sana ay may tumulong sa kanila. Hindi rin kasi nila pwedeng asahan na matandang si Manay. Bukod sa lasing ito, alam nilang sa katandaan nito ay hindi rin naman ito kakayanin ng lalaking aswang. Maya-maya lang, nagtaka sila dahil meron na silang narinig na tinig na matanda sa sala. Isang tinig na hindi naman nila kilala. Ayon sa kanilang pagkakarinig, tila pinapaalis na matanda ang lalaking aswang na nanggugulo sa kanila. Lumayan mo ang dalawang buntis na yan! Huwag ka makialam dito! Magkaiba mundo nating dalawa! Wala kang kinalaman dito! Lumayan mo sila! Wala rin sila kinalaman sa gusto mong mangyari! Sinusubukan ko lang isalba ang sarili ko sa gutom! Huwag ka makialam! Hindi ako papayag na gawin mo silang pagkain! Kung hindi ka titigil, mapipilitan akong paslangin ka, kaibigan! Aba, tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot! Pero kayong mga aswang, alam niyo naman siguro kung ano ang kakayahan ng mga kagaya ka! Nung mga sandaling yon, hindi nila maintindihan kung ano na ba ang takbo ng usapan ng dalawa sa labas. Masyado ring mahiwaga ang dating na matandang naririnig nila. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawa hanggang sa tuluyan na ngang umalis ang aswang na lalaki. Narinig pa nilang padabog na isinarado ang pintuan sa sala. Nang masiguro nilang wala na ang aswang, lumabas na rin sila sa silid. Sinubukan nilang sumilip sa labas. Nakahinga sila ng maluwag nang masigurong nakalis na nga talaga ang aswang. Samantala, meron naman silang nakitang liwanag na nagmumula sa puno ng kaimito. Hindi sila makapaniwala, para kasing nagkaroon doon ng portal kung saan nanggagaling ang nakakasilaw na liwanag. Bea, ano yun? Bakit akong tinatanong mo? Bea, parang lagusan yata yan. Diyan yata nakatira yung engkanto eh. Teka, yung matanda kanina, siya yung engkanto? Tara na sa loob, bilis. Uy, naririnig mo ba ako? Natulala si Bea sa harapan ng punong kaimito. Nakatingin lang siya sa lagusan. Parang merong umaakit sa kanya na pumasok din doon. Buti na lamang, nakatikim siya ng malakas na sampal sa babaeng si Mirna. Natauhan siya dahil sa ginawa ng babae. Hindi na siya nito pabalik sa pintuan. Agad namang sinara ni Mirna ang pintuan sa sala. Ano bang ginagawa mo? Ha? Ginagawa ko? Beatrice, hindi mo ba alam na malapit ka nang pumasok doon sa lagusan? Ako? Papasok doon? Oo, tingin ko na ano ko eh. Ano bang tawag doon? Yung wala ka sa sarili? Na-hypnotized ako? Oo, gano'n na nga.
My God! Nahaplos na lamang ng babae ang kanyang tiyan. Dahil takot sila magpunta sa silid nila dahil malapit yon sa punong kay Mito, nanatili na lamang sila sa sala. Gulong-gulo ang utak nila kung ano ang mararamdaman nila. Hindi pa sila nakaka-recover sa kilabot na idinulot ng aswang, dumagdag pa ang engkanto sa punong yon. Tingin ko ikaw ang gusto ng engkanto, tapos tayong dalawa naman ang gusto ng aswang. Diyos ko, ano ba nangyayari sa buhay natin? Tingin mo, kakailanganin ba natin ng tulong ng albularyo? Mamayang umaga, tatawagan na natin sila. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala talaga sila. Nung mga sandaling yun na hindi na talaga nakatulog ang dalawang buntis, nawala na rin ang kakaibang liwanag sa puno ng kay Mito. Nanatili lang sila sa sala. Malapit sila sa kusina. Sa may bandang sulok sila tumambay kung saan abot na abot nila ang mga pangsaksak. Kinabukasan, nang makita nilang maliwanag na sa labas, nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob na pumunta sa silid. Hinanap nila ang papel kung saan nakasulat ang numero ni Mang Morong. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila yun makita. Saan mo ba talaga nilagay? Dito lang yun sa bulsa ng bag ko eh. Baka naman nahuhulog sa labas bago tayo pumasok dito. Hindi, paano mahuhulog? Nakasuksok nga yun dito sa bag ko. Bea, hindi kaya sinadya ng engkantong mawala yun para hindi tayo makahingi ng tulong sa albularyo? Bakit naman niya gagawin yun hindi ba engkantong puti siya? Hindi naman daw siya masama eh. Kung hindi siya masama, bakit kanya gustong pumasok sa lagusan? Hindi ko rin alam. Hintayin na lang siguro nating magising si Lola. May kakilala siyang albularyo. Yun na lang ang asahan natin. Para kahit na papaano ay malibang at makalimot, naglinis-linis na lamang sila ng bahay. Pero iniwasan na lamang nilang magawi sa harapan ng puno ng kay Mito. Naganda na lamang din sila ng kanilang pagkain para sa pananghalian. Ilang minuto bago ang 11:00, nagising na ang matandang si Manay at agad nilang naikwento ang mga nangyari. Namulagat ang mga mata nito. Baka sa mukha ng matandang babae ang pagkabahala. Hindi maganda to. Dalawang nilalang ang nakakaroon ng interes sa inyo. Ang isa ay dahil sa mga sanggol na dinadala ninyo at ang isa naman ay gusto kayong gawing reyna ng mga engkanto. Pero si Bea lang po ang na-hypnotize ng engkanto. Hindi po ako kasama. Huwag kang kampante, iha. Sabi sa libro, ang mga matatandang engkanto ay mahilig. Hindi sila nakokontento sa iisang asawa lang. Diyos ko naman, nakakakilabot naman to. Lola, ano po bang kailangan nating gawin? Kailangan na nating papuntahin ang kakilala kong albularyo. Alauna na nang dumating na ang albularyo sa kanilang bahay. Pagkakita ni Bea at Mirna sa albularyo, ay nagtaka sila dahil nakilala nila yon. Kasama pa na matandang lalaki ang dalawa nitong apo, si Nathaniel at Wengweng. Hindi ko nakala na apo mo pala itong dalawa. Yung isa lang. Yung isa kasi dyan kaibigan niya pero parang apo ko na rin. Nagkakilala na ba kayo? Ay oo, kasama ko sila sa barko. La, sila yung sinasabi ko na nagsabi sa amin na yung lalaking bumaso sa amin aswang pala. Aling Manay, siniguan niya po ang lolo ko nung nasa barko kami. Nathaniel, hindi yun ang usapan dito Manay, wag mong pansinin yon. Pagtuunan natin ng pansin ang mga problema dito. Ngayon mga iha, ikwento nyo sa akin kung ano nangyari. Nung dumating pa lang kami dito, yung oras na inatid nyo kami, nakaramdam na kami ng kakaiba sa punong kay Mito na yun. Pakiramdam namin, may nakatingin sa amin. Tapos kagabi lang may lalaki naglalakad sa bubungan namin. Pero kalaunan, namalaya na lang namin na nakapasok na siya rito sa bahay. Siya yung aswang, yung lalaking nambastos sa amin sa barko. Nagawa niya kaming sundan dito. Muntik niya na kaming mabiktima pero habang nasa loob kami ng kwarto ni Lola Manay, narinig namin na may isa pang matandang lalaki nagsalita. Malumani ang boses, parang ang bait-bait kong pakikinggan. Pinagbantaan niya yung lalaking aswang. Natakot yung aswang at umalis. Pag alis ng aswang, akala namin wala ng problema. Lumabas kami ng kwarto. Mula rito sa sala, nakikita namin yung malakas na liwanag na nanggaling sa labas.
Nang tingnan namin, nakita namin yung puno ng kaimito na may lagusan. Doon galing yung liwanag eh. Tapos hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Paano hindi mo alam? Wala ka nang maalala pagkatapos nun? Bigla na lang po kasi siyang nawala sa sarili. Naglalakad na siya palapit sa lagusan. Kung hindi ko pa po siya sinampal, hindi pa siya magigising sa katotohanan. Tapos ayun po, hinila ko siya pabalik dito sa sala. Morong, ano sa tingin mo ang nangyayari? Tama ang sinasabi mo, Manay. Pinag-aagawan sila ng dalawang nilalang. Gusto ng engkanto na kunin ng dalawang buntis, pero hindi para gawing asawa. Yung anak ng dalawang babaeng ito ay maaaring gawin niyang prinsipe ng Biringan. Bingihan? Biringan, hindi bingihan. Biringan, biringan. Ano po ang biringan? Ang Biringan ay ang pinaniniwalaang mundo ng mga engkanto. Minsan, nagbubukas ang lagusan ng Biringan para kumuha ng mga tao. Kapag lalaki, ginagawa nilang alipin. Kapag babae, ginagawa nilang asawa. Pero kapag bata, ginagawa naman nilang tagapagmana. Anong pwede natin gawin ngayon, Morong? Dalawa problema natin. Kailangan nating isipin din ang lalaking aswang na nanggugulo sa kanila. Mabangis din yon, at maaari din silang mapahamak sa isang yon. Pero huwag kayo mag-alala. Itong si Nathaniel, isa siyang manunugis. Trabaho na niyang humanap ng aswang dito sa kapis at tutugisin niya. Dalawa sila nitong si Weweng. Sa kanila natin ipapaubaya ang paghahanap sa aswang. Habang ako naman, etong engkanto ang poproblemahin ko. Kung umuwi na lang po kaya kami, Lola Manay, yun din ang naiisip ko, Lola. Hindi, wala ring saysay kung uuwi kayo. Bakit namang walang saysay? Hindi na nila kami masusundan doon. Ang kay Mito ba na yan, sasakay din ng barko para makasunod sa amin? Hiya, mali ka ng pagkakaunawa. Ang lagusan ay hindi nakadikit sa punong yon. Ang lagusan ay pinaghalo-halong negatibong enerhiya na nabubuo dahil sa lakas ng gumagamit nito. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan, pwedeng lumabas ang lagusan. Kung uuwi kayo sa inyo, maaring makaiwas na kayo sa aswang. Pero sa engkanto, hindi. Susundan at susundan niya kayo. Isa pa, ang mga engkanto ay gumagamit din ng itim na salamangka. Kaya kaya nilang manipulahin ang panaginip nyo para lang mabiktima kayo. Makinig kayo sa kanila. Matagal ko na silang kilala. Subok na ang serbisyo nila. Malay, dito na muna ako ng ilang araw para mas mabantayan ko ang nangyayari. Ayos lang naman sa akin kung matutulog ako rito sa sala. Hindi ko kasi pwedeng iwan ang kasong ito, lalo na't engkanto ang kalaban. Mahirap kalaban ang engkanto, Manay. Alam mo naman yan. Wala namang problema, Morong. Basta gawin mo ang lahat ng makakaya mo para protektahan itong dalawang buntis na ito. Dalawang apo ko ang nakasalalay dito at ang mga anak nila. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Mamayang 6:00, susubukan kong kausapin ng maayos ang engkanto. Kailangan ko lang ng prutas at alak para may alay sa kanya. Nathaniel at Weweng, kayong dalawa, susuyurin niyo ang lugar. Maglagay na rin kayo ng mga pangontra sa labas. Kayo naman mga iha, siguro naman makikinig na kayo sa akin ngayon. Kailangan niyo na itong suotin. Binigay na matanda ang 2 kwintas. Binigyan din ito si Aling Manay. Agad naman nila itong isinuot. Kahit na papaano, naging panatag ang kalooban ni Bea. Kinukumbinsi niya ang sarili na maililigtas sila ng mga pangontrang yon. Para lang po ba sa aswang ang pangontrang to? Oo, para lang sa aswang. Hindi ko naman kasi inakala na pati pala engkanto interesado sa inyo. Kinabukasan, nasa loob ng kusina ang 2 buntis. Nagluluto sila ng para sa kanilang hapunan. Nakikita nila ang 3 lalaki na kausap pa rin ng matandang si Manay. Sa mga nangyayari sa kanila, aminado si Bea na nababahala na rin siya para sa kaligtasan nila ni Mirna. Lalong-lalo na ang kaligtasan ng kanilang anak. Tingin ko kasalanan ko ang lahat ng to. Bakit mo naman naging kasalanan? Kung ano-ano na namang iniisip mo. Kung hindi tayo nagpunta rito, wala sanang aswang, wala sanang engkanto. Nadamay ka pa. Ano ka ba naman? Choice ko naman na sumama sa'yo. Isa pa, wala namang may gusto nang nangyayari.
Lahat tayo hindi alam na mangyayari to. Pero hindi mo pa rin maikakaila na dahil sa pagpunta natin dito, nalagay ang buhay natin sa alanganin. Pambihira naman kasi. Wala naman kasi yung kay Mito na yan nung bata pa ako eh. Bata ka pa nun, Beatrice. 30 ka na ngayon. Ang tagal na nung huli ka nakarating dito. Kumusta naman ang tiyan mo? Tingin ko malakas ang anak ko. Sa lahat ng stress na dinadanas natin ngayon, ayos na ayos lang siya. Mas nakaka-stress pa yata to kaysa sa mga asawa natin eh. Naku, malalagpasan din natin to. Ikaw, kumusta ka naman at ang baby mo dyan sa tummy mo? May time na galaw siya ng galaw, nararamdaman niya yata na may nangyayaring hindi maganda. Hinawakan na lamang ni Mirna ang kanyang kamay at ngumiti ng malapad. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ng babae. Makalipas lang ang ilang oras ay sumapit na rin ang 6:00 ng gabi. Umalis na ang 2 binata para hanapin ang aswang, habang si Mang Murong naman ay pinuntahan na ang harapan ng punong kay Mito. Dala-dala nito ang pagkain na niluto ng 2 buntis. Lola, magiging epektibo po kaya kung kakausapin niya yung engkanto? Yan ang hindi natin alam. Pero susubukan na lang natin. Baka lang makuha sa ganyan. Ayos lang po ba siya? Hindi po ba siya mapapahamak? Matagal na niyang ginagawa yan. Sanay na siya sa ganyan, kaya huwag niyo siyang alalahanin. Yung 2 niyang apo, ayos lang kaya sila? Si Nathaniel, lihitimong pumapatay ng aswang yon. Kilala yon sa kabilang baryo kasi nung nakaraan may pinatay siyang isang aswang. Tik-tik yata yun o wak-wak. Basta ganon. Biyasa yon si Nathaniel. Isa pa, 2 naman sila ni Weweng. Lumabas sila ng sala. Sumilip sila kay Mang Murong. Nakita nilang nagsasalita na matandang lalaki. Sinisimulan na kasi nito ang makipag-ugnayan sa engkanto. Maya-maya lang din, nakita nilang napatayo na si Mang Murong. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang may kumikislap sa katawan ng puno. Hindi na nagsayang ng sandali si Mang Murong. Agad itong umalis doon. Morong, yung ilong mo dumurugo. Ano pong nangyari? Nakausap niyo po ba? Oo, nakausap ko. Lalayuan niya na ba kami? Hindi siya lalayo. Nagalit siya. Nagalit siya sa akin. Ang sabi niya wag daw akong makialam. Kailangan niya raw ang 2 tagapagmana, kaya yung mga anak ninyo, yun ang punteriya niya. Diyos ko naman. Manay, mukhang hindi siya madaraan sa mabuting usapan kaya kailangan ko na rin gumamit ng kapangyarihan. Ha? Teka, ikaw? May kapangyarihan? Ano ba to? Nasa pelikula ba tayo? May kapangyarihan din ang mga albularyo? Iha, meron kaming tinatawag na anting-anting. Ang anting-anting ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan. Depende kung anong abilidad nito. Kailangan ko na itong gamitin. Malakas ang engkanto. Gumagamit ng itim na kapangyarihan. Kaya tatapatan ko siya ng kapangyarihan na sa liwanag. Hindi ko po alam ang mga sinasabi niyo pero gawin niyo po ang lahat. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Ako rin, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa anak ko. Huwag kayo mag-alala. Akong bahala. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Huwag kayong aalis ng bahay hanggat hindi ko sinasabi ha. Naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan po namin. Bumalik na sila sa loob ng bahay. Ang matandang si Mang Murong naman ay nasa labas lang. Inihahanda ang sinasabi nitong anting-anting. Napapalunok na lamang ng laway si Bea sa mga pagkakataong yon. Kinakabahan siya. Nababahala sa maaaring mangyari. Muli, ipinagdasal na lamang niya sa Diyos na sana walang mangyaring masama sa matanda. Ganon din sa 2 binata na si Nathaniel at si Weweng. Ano pong ginagawa ni Mang Murong? Hindi ko rin alam. Pero palagay ko nagri-ritual siya. Ritual? Oo, ritual. Ang ritual ginagawa ng mga kagaya niya. Sabi nila, nakakatulong daw yan sa maraming bagay, lalo na sa pakikipaglaban nila sa mga kakaibang nilalang. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pintuan. Nathaniel, Weweng, anong balita? Napas lang yun na ba ang aswang na yon? Hindi pa nga eh. Hindi namin siya mahanap. Hindi rin naman gumagana ang langis ng lana.
Hindi ko alam kung bakit, Loy. Paano hindi gumagana? Malabnaw siya. O sige, dumito na muna kayo. Nararamdaman ko yung engkanto. Gagawa na siya ng paraan para makuha yung gusto niya. Kaya makinig kayo lahat sa akin. Kapag hindi ko kinaya ngayong gabi, aalis muna tayo sa bahay na ito. Akala ko ba masusundan niya rin tayo kahit saan? Oo, pero mas malakas siya rito sa lugar na ito dahil dito ang pinakalagusan niya patungo sa Biringan. Aling Manay, mawalang galang na po pero saan ba nagmula yung engkanto na yan? Noong nakaraang taon lang naman biglang nagkaroon ng nilalang sa punong yan. Kasi nitong nakaraan, balak na naming ipaputol yan eh. Ang kaso, yung mga magpuputol sana, sinabi nila na may naninirahan daw sa punong yon. Kaya ayun, hinayaan namin. Ang sabi naman nila, engkantong puti raw. Hindi siya engkantong puti. Nagpapanggap lamang siyang mabuti para mas madaling lumapit ang mga tao sa kanya at para maging kampante rin ang mga nasa paligid. Kayong dalawang buntis, pumasok kayo sa loob ng silid ng lola ninyo. Manay, doon na muna kayo. Nararamdaman ko palabas na siya ulit. Hindi ko na maintindihan kung sino ba talaga ang kalaban natin dito. Naguguluhan na ang utak ko. Bea, dalawa nga ang problema natin dito. Yung aswang at yung engkanto. Isipin nyo na lang na ganun kayo kaganda. Pinagkakagulan kayo ng dalawang magkaibang nilalang. Lola naman, hindi naman po ito yung tamang pagkakataon para magbiro ng ganyan. Pinagagaan ko lang naman ang pakiramdam ninyo. Pues hindi siya gumaan. Uy, Bea, lola mo yan. Hindi, ayos lang Mirna, hayaan mo siya. Natigilan ng kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Kasunod noon ay ang pagsigaw ni Mang Morong. Aling Manay, lumabas kayo dyan! Aalis tayo ngayon! Nagulat sila nang makita nila si Mang Morong na may dugo na naman sa ilong. Inaalalayan lang ito ng lalaking si Weweng. Diyos ko, anong nangyari? Mamaya na ako magpapaliwanag. Tara na, umalis na tayo habang naisara ko pa ang lagusan niya. Kahit na buntis ay naunang tumakbo palabas ng bahay si Bea at Mirna. Sumakay na kaagad sila ng van. Bago sila umalis, nakita pa nila ang matandang lalaki na nagliliwanag. Nakatayo lang yun sa gilid ng puno at parang may pumipigil doon na makaalis. Weweng, ingat sa pagbabaleo ha. Baka mamaya sabay-sabay tayong mamatay. Wala kang dapat ipaglalalo. Biyasa yata ito. Ano po bang nangyari kanina? Malakas eh. Malakas yung engkanto doon. Hindi ko matansya. Kaya ang ginawa ko, ginamitan ko na muna siya ng ritual. Hindi siya makakaalis pansamantala sa kinalalagyan niya. Kakaiba yung engkantong yun. Hindi siya basta engkanto lang. Hari siya ng isang angkan sa Biringan. Anong ibig sabihin nun? Kapag hari, malakas talaga. Mas marami siyang kayang gawin kumpara sa pangkaraniwang engkanto. Saan ang punta natin ngayon nito, Morong? Doon na muna kayo sa amin. Huwag kayong mag-alala. Hindi makakalapit doon ang engkanto. Balwarte ko yun eh. Paano kung sa biyahe natin bigla na lang siyang lumitaw? Hindi siya kasing lakas kumpara nung nandun siya. Kasi wala na siya sa teritoryo niya. Bumuntong hininga na lamang ang babaeng si Bea. Naramdaman na naman niya ang malakas na pagsipa ng kanyang anak sa tiyan niya. Halos mamilipit siya sa sakit. Pero hindi na niya naramdaman yon nang maramdaman nilang may kumakalubog sa ibabaw ng van. Tiningnan ni Nathaniel ang langis ng lana. Malakas ang kulo nito. Isang indikasyon lamang na ang aswang na kanilang hinahanap ay nasa bubungan. Weweng, bilisan mo! Sabay magpreno ka ha! Yun lang pala eh. Hindi nagdalawang isip ang lalaking si Weweng. Agad-agad nitong pinaharurot ang sasakyan. Maya-maya lang din, bigla naman itong nagpreno ng malakas. Tumilapon ng aswang sa harapan. Sasagasaan ni Weweng ang aswang na yon pero nakatalon ito kaagad. Bilisan mo lang ang pagmamaneho! Hindi naman na makakahabol ang isang yan kapag nakarating na tayo sa lugar natin. Diyos ko, kanina engkanto. Ngayon aswang naman. Nung mga sandaling yun, inakala nilang tuluyan na silang nilubayan ng aswang. Pero hindi nila inakala na may nakaabang lang pala sa kanilang kamalasan. Narinig na lamang nilang pumutok ang gulong ng sinasakyan nila. Gumewang-gewang ang sasakyan, kaya napilitan si Weweng na itigil na lamang ito sa gilid kesa maaksidente. Bumaba ang dalawang lalaki. Pagbalik ng mga ito,
ay sinabi nila na may mga nakalatag na mga pako at kung ano-anong matutulis na bagay sa kalsada. Isang indikasyon lamang yon na maaaring sinadya ng mga aswang ang sandaling yon. Sa puntong ito, mas lalong lumakas naman ang kaba ng dalawang buntis, lalong-lalo na si Bea. Na sa mga sandaling yon ay nararamdaman na ang pagsipa ng kanyang anak sa sinapupunan. Tila ba pati ang sanggol ay natatakot sa mga nangyayari. Huwag kayong lalabas dito. Malay, kahit na anong mangyari, manatili lang kayo rito ha. Naintindihan niyo ba ako? Oo, dito lang kami. Hindi kami lalabas dito. Pero mag-iingat kayo dyan. Lumabas ng sasakyan ng matandang lalaki. Tiningnan ng tatlo ang buong paligid. Napansin nga nilang tila pinlano ng aswang ang bagay na yon. Nakaramdam na rin ng kaba ang maglololo. Alam nila na sa oras na yon, mas magiging mahirap para sa kanila ang mga mangyayari. Dahil ang kanilang kutob, hindi lang naman nag-iisa ang mga aswang na kanilang makakaharap. Lola, ayos lang po ba sila? Bakit narinig ko, hindi lang isang aswang yung makakalaban nila? Eh di ba isa lang naman yung kanina? Yun yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Maaring marami pang mga aswang dito sa Capiz pero naghahanap pa lang sila ng tamang pagkakataon para lumabas. At parang palagay ko, para sa kanila, ito na ang tamang pagkakataon. Halos 2 minutong tahimik lang ang paligid. Ang tanging maririnig lamang nila ay ang mga kuliglig sa paligid. Mga ilang sandali lang, nakita na rin nilang may mga aswang nang lumabas mula sa likuran ng nagtataasang puno. Mababangis ang angil na mga yon, mga tila gutom na gutom. Mga aswang, ihanda niyo mga sarili ninyo. Ito na naman tayo. Kayang-kaya natin to. Nagsimula ang laban. Biyasa naman na ang maglololo kaya kahit na papaano ay hindi naman sila nalalagay sa alanganing sitwasyon. Kayang-kaya nilang palagaan ng mga aswang kahit itak lang ang kanilang gamit. Sa katunayan, tila ba ginagawa lang nilang sisiw ang mga nakakaharap nila. Samantala, napasigaw naman sila Bea sa loob ng sasakyan na may magtangka sa kanilang buhay. 2 aswang ang nakalapit doon. Pilit na binubuksan ang pinto. Pilit na binabasag ang salamin. Lola, Diyos ko, anong gagawin natin? Naku po, Diyos ko. Huwag kayong mataranta. Mas lalo lang kayong mahihirapan kapag natataranta kayo. Dumami ang mga aswang na nakapalibot sa sasakyan. Noong mga sandaling yon, mabuti na lamang binalikan sila ni Nathaniel. Pinagtatataga ng binata ang mga aswang na yon, dahilan para magpulasa ng mga nilalang. Kailangan na natin makalis dito. Seryoso ka ba? Aalis tayo? Ang daming aswang dyan sa labas. Mas mahirapan tayo mamaya kapag mas dumami pa sila. Kaya habang kakunti pa lang, kailangan na nating lisanin ng lugar na ito. Tingin ko tama siya, Mare. Tara na. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Kahit na takot pa rin sa mga sandaling yon, sumunod na lang din si Bea. Sobrang nag-aalala na rin kasi siya sa kanyang dinadalang sanggol. Pero laking pasalamat na lang niya kasi kahit na papaano malakas pa rin ang kapit ng bata. Matapos kalabanin ng maglololo ang unang grupo ng aswang, nagmamadali na rin nilang nilinisan ang parting yon ng daan. Naglalakad lang sila ng mabilis habang nasa kalsada sila. Habang tinatahak nila ang daan, bigla namang nanakit ang tiyan ni Mirna. Bakit? Manganganak ka na ba? Hindi ko alam, parang namumulikat, ewan ko. Ang sakit. Nako, ayos lang ba sa'yo na hilutin ko ang tiyan mo, iha? Sige na po, sobrang sakit eh. Lo, kung tatagal tayo dito, baka maabutan tayo. Sasaglitin lang natin. Baka mamaya mapahamak yung sanggol sa tiyan niya kung lumala ang sakit ng tiyan niya. Weng, bantayan natin yung paligid, dali. Ang sakit, Diyos ko, ang sakit. Umalma ka lang, iha. Naninigas lang ang tiyan mo pero hindi ka pa manganganak. Mang Morong, dahan-dahan lang Baka kung anong mangyari sa kaibigan ko. Huwag ka mag-alala. Kawain ko rin naman to eh. Kasama ito sa pag-aalbularyo ko. Habang inihilot ni Mang Morong ang tiyan ng babaeng si Mirna, bigla na lamang silang nakarinig ng mga angil na nanggagaling sa kagubatan. Lalong nataranta si Mirna. Huwag mo silang intindihin. Kailangan mong kumalma. Mas tumitigas ang tiyan mo kapag masyado kang tensyonado eh. Sige na, iha. Isipin mo ang anak mo. Kumalma ka. Maging relax ka.
Kahit na nararamdaman na nilang papalapit na ng papalapit ang mga aswang, pinilit na lamang din ni Mirna na ikalma ang kanyang sarili. Nang mawala na rin ang bahagya ang sakit ng kanyang tiyan, ay binuhat na ito ni Weweng at nagtago sila sa likuran ng halamanan. Weweng, bantayan mo silang tatlo ha. Kami nang bahala ni Tanyel sa mga aswang. Kapelo! Ilang sandali lang, nakita nilang dumating na rin ang mga aswang. Hindi nagdalawang isip pa ang maglolong Murong at Nathaniel. Lumabas na rin sila sa kanilang pinagtataguan. Sa puntong yon, nakausap na rin nila ang lalaking aswang. Ang lalaking tila pinuno ng mga aswang na yon. Huwag kayong makialam dito! Hindi kayo kasali rito! Ano pinagsasabi mong hindi kasali? Kontra na kami sa inyo kahit na hindi pa namin sila kilala. Kaya kasali kami rito. Kung ayaw niyo mapahamak, hayaan niyo makuha ko yung 2 buntis. Umalis kayo sa daraanan ko. Sa tingin mo, haharap kami rito kung takot kaming mapahamak, iha. Huwag mo akong tinatawag na iho. Hindi ako bata. Tingnan mo, ako ang pinuno nila, oh. Wala akong pakalam kung sino pa ang pinuno ninyo. Basta ngayong gabi, tutugisin namin kayo. Kakampihin niyo ba ang engkantong nasa bahay nila? Sinasabi ko na nga ba pinagtutulungan niyo ako Kakampi, pareho lang kayong kampo ng kaniliman Kaya bakit kami kakampi sa inyo? Pareho namin kayong papaslangin lang hindi na kayo makapanggulo pa ng ibang tao. Hoy, tanda! Nasabi ko sa iyo, umalis ka sa daraanan ko. Huwag ka nang makialam. Baka rayumahin ka pa. Kabisado ko na ang ugali ng mga aswang na madadaldal. Ang mga kagaya mong matalak, mahihina. Yung mga sinasabi mo, kami dapat na nagsasabi niyan Kung ayaw mong mawala sa mundong ito, umalis ka na sa daraanan namin. Masyado ko'y matatapang Akala niyo siguro siya mambuhay niyo Pwes, wala akong pakialam. Mamamatay kayo ngayong gabi. Noong mga sandaling yon, ay nakita na lamang nilang nagbabago na ang anyo ng lalaki. Sa puntong ito naman, inilabas na rin ni Nathaniel ang anting-anting nito na kumikinang. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Bagay na ikinamangha ng babaeng si Bea. Para kay Bea, sobrang cool na makita ang lalaking si Nathaniel na hawak ang anting-anting. Dahil dito, naniniwala na siya na may mga kapangyarihan nga ang sinasabi na maglolo na anting-anting. Lumusob ang mga aswang. Pagkagupit pa lamang ni Nathaniel ng itak, malakas na hangin agad ang nalikha nito. Talsikan ng mga aswang. Sa ikalawang paglusob ng mga nilalang, si Mang Murong naman ang gumawa ng hakbang. Naglabas ito ng plauta. Nang patugtugin ito na matanda, tila na nakitang tenga ng mga kalaban nila. Dahilan para makakuha ng tamang pagkakataon si Nathaniel na tapusin ang mga yon. Dahil sa anting-anting, mabilis ang pagkilos na nagawa ng binata. Hindi na namalayan ng mga aswang ang kanyang galaw. Pinagpapapas lang niya ang mga aswang gamit ang kanyang nagliliwanag na itak. Wala pang 5 minuto, nakabulagta na ang mga yon. Lola, bakit ganun yung itak niya? Ano nangyayari dun? Ako na ang sasagot. Ang itak ni Nathaniel ay konektado sa anting-anting na suot niya. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng anting-anting ay nagpupunta rin sa itak. Ang itak na yun may kakaibang lakas, talas at gaan, na kapag hinagupit ng nagmamay-ari, kakaibang puwersa din ang nagagawa. Grabe, hindi ko inakalang totoo rin pala ang mga anting-anting na yan. Aniniwala na nga kayo sa engkanto sa anting-anting ngayon lang. Sabay-sabay silang napalingon nang marinig nila ang malakas na angil ng aswang. Naglalaway niya ito na parabang asong nababaliw. Hinandaan na rin ni Nathaniel at Mang Murong ang kanilang sarili. Hindi nila mamalitin ng kalaban nila dahil alam nila na ang mga aswang ay may kakaiba ring lakas. Sige, bigyan niyo ako ng magandang laban bago ko makuha ang 2 buntis na yon. Mangarap ka ng tulog. Gumapang na mabilis ang aswang. Tumatawa-tawa pa ito na parabang masayang-masaya ito sa nangyayari. Pagkalmot nito kay Mang Murong, tinamaan ang matanda sa braso. Mabuti na lamang ay mabilis din si Nathaniel kaya nakatugon agad ito. Hinagupit niya ang aswang ng kanyang itak. Sa bilis ng kanyang kilos ay hindi na nakailag pa ang kanilang kalaban. Tinamaan na niya yon sa balikat, pero parang hindi naman yon ininda ng aswang. Patuloy pa rin ito sa pag-atake. Hanggang sa tuluyan nang tinamaan si Nathaniel at mabuti na lang din ay daplis lang ito.
Ano? Kinakabahan na ba kayo? Bakit parang bumabagal kayong dalawa? Kasi meron na kayong tama. Mahihinang nila lang. Umaaray kagad sa maliit na sugat. Ay naku, ang dami mong daldal. Tingnan natin kung kakayanin mo itong gagawin namin. Masyado nang madaldal ang isang ito eh. Oras na para tapusin natin ang buhay ng isang ito at nang makapagpahinga na rin siya. Sabay na ginamit ng maglolo ang kanilang anting-anting. Nagkaroon na naman ng liwanag na siyang sumilaw sa aswang. Sa mga pagkakataong ito, nakita ng aswang ang biglang pag-ikot ng paningin nito. Ano nangyayari sa akin? Ano ginawa niyo sa akin? Kapag pinagsama ang anting-anting naming dalawa, makakabuo ito ng isang ilusyon na talagang mag-aalis sa iyo sa katinoan. Sa paningin mo, marami kang katapat at kalaban. Iisipin mo rin na kami ang pinakamalakas. Kaya umanda ka na, aswang, dahil ang taktika na ito ay para talaga sa mga aswang na kagaya mo. Hindi makagalaw ng maayos ang aswang. Gegewang-gewang ito. Tutumba-tumba rin kapag sinusubukan makatayo. Paglapit ni Nathaniel sa aswang, agad niya itong hiniwa ng malakas sa dibdib. Itatarak na sana niya ang itak nang biglang makaramdam sila ng kakaiba. Lo, anong nangyayari? Bakit parang ang bigat-bigat ang pakiramdam ko? Yung kamay ko, hindi ko maigalaw na maayos. Nandito na siya. Napalingon silang lahat sa puno ng mangga na nasa gilid. May tila portal na nagbukas doon at iniluwa ang matandang engkanto. Nagliliwanag din ang buo nitong katawan. Sa mga pagkakataong ito, tila nanginginig na ang buong katawan ng maglolo. Ramdam na ramdam nila ang galit ng engkantong matanda. Diyos ko, Bea, ayun na yung engkanto. Huwag kayo maingay. Doon siya lumabas. Ibig sabihin, hindi niya alam kung nasaan kayo. Manahimik kayo. Pinakinggan na lamang nila ang sinabi ng lalaking si Weweng. Itinuon nila ang atensyon sa labanan. Nakita nilang tila nasa alanganing kalagayan na si Mang Murong at Nathaniel. Kahit na gustong-gusto nilang makatulong, wala rin silang magawa. Nasaan na ang dalawang buntis? Nasaan niyo sila dinala? Kailangan ko ang kanilang anak. Ibigay niyo sila sa akin. Hindi namin ibibigay sa inyo ang dalawang yon. Kung gusto niyo makuha ang gusto niyo, patayin niyo muna kami. Hoy, Engkanto! Makinig ka! Yang dalawang yan ang kalaban natin dito ha. Kung hindi dahil sa kanila, nasa atin na sana yung dalawang buntis. Bakit hindi na lang tayo magkampi? Pagtulungan natin silang dalawa. Hindi nila tayo kakayanin kapag nagsama tayo. At bakit naman ako makikipagtulungan sa'yo kung hahatian mo naman ako sa kailangan ka? Mag-isip ka. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, wala kang mapapala sa mga yan. Bakit? Akala mo ba porke engkanto ka, kakayanin mo sila? Siguro ngayon, kampante ka, kasi kararating mo lang. Pero huwag kang maging kampante sa dalawang yan, lalong-lalo na yung matandang yan. May sa demonyo yan eh. Kahit ikaw na engkanto, kayang-kaya niyang burahin sa mundo. Kahit ngayon pa. Kaya magtulungan tayo. Maghati na lang tayo sa kanila. Sa'yo yung isa, akin yung isa. Total, pareho naman tayo ng gusto mangyari. Tingin mo susunod niya sa kasunduan? Engkanto ka, dapat matalino ka. Dapat alam mo na ang mga aswang ay hindi mapagkakatiwalaan kahit na kailan. Kapag natalo nyo kami, malamang sa malamang tatraydorin ka ng isang yan. Kaya huwag kang makinig dyan. Kung gusto mong makuha ang mga buntis, solohin mo lahat. Pero bago yon, talunin nyo muna kami. Hoy, matandang albularyo, pwede bang manahimik ka? Walang kwentang lumalabas dyan sa bibig mo eh. Ikaw namang engkanto, huwag kang maniwala dyan. Mas mapanin lang ang mga tao kahit na kailan. Manluloko sila. Tingnan mo nga yung lipunan nila. Ang daming babaero at manluloko. Ang daming magnanakaw. Ang daming kurakot. Lahat ng mga yan manluloko. Kaya paano ka maniniwala sa sinasabi niya kung una pa lang manluloko naman talaga ang tao? Kumampi ka na sa akin. Mas madali natin makukuha ang gusto natin. Kung kakampi ka sa kanya, lugi ka. Tingnan mo siya oh. Nanghihina na siya. Wala nang mayambag yan sa laban. Ikaw na lang lahat ng gagawa para matalo kami. Habang siya, naghihintay na lang na makakuha ang gusto niya. Engkanto matanda! Hindi ka dapat makipagkampihan dyan sa aswang na yan. Kung ako sa'yo, unahin mong paslangin ang aswang na yan dahil magiging hadlang pa. Isa ka pang siraulo ko eh. Nilalason yung utak ng engkantong yan eh. Sa akin ka makinig, engkanto. Nililinlang ka lang nila ngayon.
Bakit ako makikinig sa inyong tatlo? May sarili akong layunin kung bakit ko ito ginagawa. Kaya ikaw, aswang, kayong dalawang manunugis at albularyo, sabay-sabay ko kayong papaslagin. Sabay-sabay ko kayong ibabaw sa lupa. Aangkinin ko ang dalawang buntis at ako ang magiging ama ng kanilang mga dinadalang sanggol. Nathaniel, yanda mo sarili mo. Malalang kalaban tong engkanto na to. Humanda na kayong tatlo! Magsasabay-sabay ko kayo! Biglang dumilim ang paningin ng maglolo. Naramdaman na lamang nila na nasa gilidan nila ang matandang engkanto. Sa hindi malamang dahilan, biglang naramdaman nila ang suntok nito sa kanilang tagiliran. Hindi yun sobrang lakas, pero yung epekto nito sa kanilang katawan ay mabigat. Naramdaman nilang parang bigla na lamang may nakapasan sa balikat nila. Nag-init din ang kanilang katawan. Yon! Ganyan nga! Parusahan mo sila! Lo, tayo lang inaano niya. Mukhang magkakampihan silang dalawa. Nako, naloko na talaga. Kayong dalawa ang pinakamahirap kong kalaban. Kayo ang mas kailangan kong iligpit dahil mas marami kayong alam kung paano ako pipigilan. Dinakma na matandang engkanto ang kwelyo ni Mang Morong. Inangat ito sa ere. Pagsuntok nito sa sikmura ni Mang Morong ay namilipit ang matanda sa sobrang sakit. Padabog itong ibinagsak sa lapag. Si Nathaniel naman ang pinagbuntungan ng engkanto. Sinakalito at itinaas din sa ere. Naramdaman na lamang ni Nathaniel ang kakaibang init sa kanyang liig. Hindi siya nasasakal pero parang napapaso na ang balat niya. Bata ka pa! Marami ka pa sanang magagawa sa buhay mo! Pero mas pinili mong kalabanin ng engkantong kagaya ko! Papaslangin kita ngayon kung hindi mo ituturo sa akin kung nasaan ang dalawang buntis! Nung mga sandaling yun, kabadong-kabado na sila Bea. Natatakot na ang dalaga na baka kung ano nang mangyari sa kanila. Sumagi na rin sa kanyang isipan na lumabas na lang din sa kanilang pinagtataguan para iligtas si Nathaniel at Mang Morong. Pero nang gagawin na niya yon, ay pinigilan siya ni Weweng. Bakit mo ko pinipigilan? Kapag lumabas ka, masisira ang plano nila. Kumalma ka lang, walang mangyayari masama sa kanila. Bulag ka ba? Nakikita mo naman kung anong kalagayan nila eh. Anong walang mangyayari masama? Matagal na nilang ginagawa yan, oh. Tingin mo, hayaan lang nilang mamatay sila sa ganyang paraan? Bea, makinig na lang tayo sa kanila. Di hamak na mas kilala niya yung dalawa kaysa sa atin. Apo, sige na, kumalma ka. Ipagdasal na lang natin na sana ay walang mangyaring masama sa kanila. Mas lalong kinabahan si Bea nang marinig ang umaaray na lalaking si Nathaniel. Nakita na lamang nilang nasa lapag na ang binata. Pinagsisipa ito ng matandang engkanto at kita nilang tila hindi na makatayo na maayos si Nathaniel. Sasabihin mo ba sa akin kung nasaan sila o tatanggapin mo na lang ang kamatayan mo? Tatanggapin ang kamatayan? Tingin mo, naging manunugis ako para tanggapin ang kamatayan ng walang ginagawa? Hibang ka na yata! Kung ganon, handang-handa ka na pala talagang mamatay. Sige, kung yan ang gusto mo, ay yan din ang ibibigay ko sa iyo. Yan! Tama ang ginagawa mo! Patayin mo na yung dalawang yan! Merong kinuhang patalim ang matandang engkanto. Akmang itatarak na nito ang punyal kay Nathaniel nang biglang magsalita si Mang Morong. Naagaw nito ang atensyon ng engkanto kaya sandali itong napatigil. Masyado kayatang laging kampante, kaibigang engkanto. Ano pinagsasabi mo? Patapos na ako sa huling kabanata ng tahimik na ritual. Tahimik na alin? Kapangyarihan ng langit, ipagkalubos sa akin ang liwanag na siyang pupuksa sa kadiliman. Kalikasan at kamalayan, karunungan at kapayapaan, ibigay sa akin ang kapangyarihang pupuksa sa dugo ng kadiliman. Nanlalaki ang mga mata ng engkanto na matapos magsalita ni Mang Morong. Ilang sandali lamang, biglang humangin ng malakas. Nabitiwan ng engkanto ang lalaking si Nathaniel. Sa lakas ng hangin, parang tinatangay na rin ito. Nagkasundo ang langit at lupa upang ang kagaya mong kampo ng kasamaan ay mawala na sa mundong ito. Hindi ka na makakabalik sa iyong pinagmulan dahil mawawala ka na ng tuluyan. Tatangkain pa sana ng engkanto na makabalik sa lagusan pero laking gulat nito nang bigla na lamang nawala yon. Sa puntong ito, kinabahan na ito at sinubukan ng makaatake sa maglolo. Pero biglang humarang si Nathaniel. Takang-taka ang engkanto dahil tila biglang lumakas ulit ang lalaki.
Masyado ka nagpapaniwala na kaya mo ko, no? Pwes, para sabihin ko sa'yo, nahulog ka lang sa palabas namin. Napaypay ka na kanina! Oo, kasi yun ang pinakita ko sa'yo. Kahit hindi naman totoo, nagpanggap lang ako. Hinugot ni Nathaniel ang kanyang itak at saka itinarak sa dibdib ng engkanto. Maya-maya pa, inilabas na rin ni Mang Murong ang botelya na parang kasing haba at kapal lang ng hinlalaking daliri. Ginamit naman ni Nathaniel ang kanyang anting-anting. Naglikha na naman ito ng malakas na liwanag. Kasabay ng hangin, unti-unting hinigop ng botelyang engkanto matanda. Nang mawala ang liwanag at hangin, nawala na rin ang engkanto. Naipasok na ito sa botelya. Inilipag ni Mang Murong ang botelya sa lapag at saka inapakan para basagin. Engkanto ka lang, anak kami ng liwanag. Nagawa natin, Lo. Magaling, mahusay ka po. Pero nawala yung aswang. Nakatakas siya. Kailangan ko siyang hanapin. Wag na muna. Mas kailangan nating makapagpahinga, lalong-lalo na ang 2 buntis na kasama natin. Nang masigurong wala ng panganib, lumabas na rin sila Bea at nilapitan ng maglolo. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Nawala na rin ang kanilang pagkabahala. Mabuti naman at ligtas na kayong dalawa. Hindi na tayo susundan ng aswang. Wala na rin ang engkanto. Kaya makakauwi na tayo. Kailangan na lang nating maghintay ng dadaan. Kung wala tayong magagawa. Maglalakad tayo papunta sa amin. Sandali lang, gaano po ba kalayo yung sa inyo? Baka hindi namin kayanin ni Bea. Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Weweng at Nathaniel. Bubuhatin nila kayo. Noon naman, alam mo namang hindi kami magkasundo ng isa dyan eh. Hindi ako papabuhat kung yan lang din naman. Pambihira naman kayong dalawa, oh. Nalagay na nga sa langanin ng buhay ng lahat nag-aaway pa rin kayo. Kung yan lang naman ang problema ninyo madali lang yan solusyonan. Weweng, ikaw ang magbuhat dito kay Bea. At ikaw naman Nathaniel, ikaw dito sa isang buntis. O sige na, wala na tayong magagawa. Tiisin nyo na lang ang isa't isa. Ipasan nyo na ang 2 buntis na yan at nang tayo lalarga na. Sinimulan na nila ang paglalakad. Sa loob ng halos 15 minutong paglalakad nila ay meron na rin silang nasakyang truck. Madaling araw na nang makarating na rin sila sa bahay nila Mang Murong. Nang mga sandaling ito ay nakampante na rin ang kalooban ni Bea. Pasensya na at hindi kalakihan ang bahay namin ha. Pero yung isang silid sa taas, yun na lang ang gamitin yung 3 dahil mas malawak yon. Wag mo muna kaming intindihin. Si Weweng na lang ang bahala sa amin. Kayong dalawa gamutin nyo muna yung mga sugat ninyo at baka ma-infection pa yan. Maya-maya lang din, nagtungo na rin sila sa kanilang kwarto. Ginhawa ang kanilang naramdaman nang sa wakas ay makahiga na rin sila. Hinihimas ng 2 buntis ang kanilang tiyan. Sa lahat ng nangyari, humahanga sila sa anak nila dahil kahit nakakaunti, hindi nagparamdam ng pagbitaw ang 2 sanggol. Para kay Bea, isang malaking himala ang nangyayari. Kung ibang buntis ang nasa kalagayan nila, marahil nawala na ang anak nito. Mauna na ako matulog sa inyo ha. Masakit na naman kasi ang ulo ko Nung nakaraan pa ako walang maayos na tulog. Huwag na kayong papaabot ng umaga. Stress na kayong dalawa. Baka mamaya makaapekto na yan sa anak ninyo. Sige po la, maya-maya matutulog na rin naman kami ni Myrna. Papaantok lang po kami. At saka mahihirapan din po kasi kaming matulog tuwing pipikit kami. Pakiramdam namin bigla na lang may aswang nalalabas Hindi dinadalaw ng antok ang 2 buntis ng mga sandaling yon. Hindi nila maiwasang maging tamang hinala sa kanilang paligid. Bawat mga kaluskos na maririnig nila, iniisip nilang baka aswang yon. Saan ka pupunta? Ba't babangon ka pa? Akala ko matutulog na. Natatai ako, Myrna. Pwede bang tumae rito sa higaan? Sige na, umalis ka na. Nagmamadali silang lumabas. Buti na lang ay nakasalubong niya si Nathaniel. Kahit na medyo inis siya sa lalaki, ay nagpasama na lang siya rito. Malapit nang matapos ang babae nang makarinig siya ng kalabog sa labas. Nandito yung aswang! Naalarma ang babae. Dali-dali siyang naghugas ng kanyang puwet. Paglabas niya, nakita niya si Nathaniel na nakaupo na habang hawak-hawak ang tagiliran.
May tumutulong dugo roon. Napatingin naman sa kanya ang aswang. Akmang tatakbo na siya papalapit kay Nathaniel nang biglang humarang ang nilalang. Naglalaway ito habang nakatingin sa kanyang tiyan. Saan ka pupunta ha? Sa akin ka lang. Kung hindi ka mapupunta sa engkanto, ako na lang makikinabang sa'yo. Ang pangit mo! Sana kinain ka na lang ng pating sa barko! Akmang dadakmay na ng aswang ang babaeng si Bea nang biglang dumating na si Mang Morong. Gamit ang kutsilyo, pinukol na matanda ang patalim patungo sa kinaroroonan ng aswang. Tinamaan yon sa bandang leeg. Dahilan para mawalan ito sa wisyo. Hindi naman sinayang ni Bea ang pagkakataon. Kinuha niya ang balde sa gilid at pinalo sa mukha ng nilalang. Hindi pa ito nakontento. Isinaklob ng babae ang balde sa ulo nito at saka tinulak ng malakas. Nang matumba ang aswang ay dali-dali namang lumapit si Mang Morong. Dala-dala ang itak, itinarak nito ang patalim sa dibdib ng aswang. Sa puntong ito, unti-unti nang nalagutan ng hininga ang lalaki. Napahawak naman sa dibdib ang babaeng si Bea sa mga sandaling yon. Buong akala niya ay katapusan na nilang mag-ina. Mang Morong, sigurado bang patay na ang aswang na yan? Oo, patay na ang aswang na to. Wala na kayong dapat pang ikabahala. Diyos ko, buti naman at wala na ang kinatatakutan natin. Nathaniel, apo, ayos ka lang ba? Hindi ako makatayo. Sobrang kirot ng ginawa niyang kalmot. Mukhang malalim. Weweng, buhatin mo ito. Tatahiin ko sa loob. Tatayin? Ikaw ang gagawa? Hindi ba natin pwedeng dalhin sa ospital? Hindi usong ospital sa amin. Ako ang gumagamot dito ng mga sugat. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Binuhat na ni Wewing ang binatang si Nathaniel at dinala na rin sa loob. Umaga na nang matapos ang paggagamot ni Mang Morong. Ang bangkay naman ng aswang ay inilagay nila sa drum at sinunog. Ngayong natalo na natin ang aswang at ang engkanto, siguro pwede na kayong bumalik kung saan man kayo nakatira. Hindi ligtas ang buhay niyo rito sa Kapis. Ayoko pa sanang umuwi sa amin. Ayoko nang balikan ng asawa ko. Ako, babalikan ko ang asawa ko. Biyanan ko lang naman talaga ang problema ko eh. Mirna, mas makabubuti kung dito ka muna hanggang sa mga anak na kayong dalawa. Sa dami nang nangyari, baka sa biyahe pa ay mapahamak ang anak mo. Kailangan mo ng pahinga. Kayong dalawa ni Bea. Ang gawin nyo, kontakin nyo mga asawa ninyo at ipaalam nyo na nasa maayos kayong kalagayan. Tumango na lamang ang dalawang babae. Mga ilang oras lang ang nakalipas, kinausap nila ang mga asawa nila sa telepono. Si Mirna, nagkasundo sila ng kanyang asawa na uuwi lamang ito kapag hindi na makikialam ang biyanan. Habang si Bea naman, tuluyan na siyang nakipaghiwalay sa kanyang asawa. Hindi na niya kaya pang tiisin ang pagiging walang kwenta ng lalaking yon. Mabilis na lumipas sa mga buwan, nanganak na si Bea at Mirna. Parehong lalaki ang kanilang anak. Malusog at wala man lang kahit na anong problema. Sa palagay nila, isang malaking himala para sa kanila ang pangyayaring yon. Sa dami kasi ng mga masasamang nangyari sa kanila, nanatiling matibay ang dalawang sanggol. Nang magkaroon na ng pagkakataong makauwi, bumalik na si Mirna sa kanyang asawa at nagsimulang muli. Habang si Bea naman, mas pinili na lamang niyang tumira sa Kapis kasama ng kanyang lola. Doon na niya balak palakihin ang kanyang anak. Kinuha niya mga ninong ang maglulolo at sa paglipas ng mga taon, unti-unti na rin napalapit ang kanyang kalooban kay Nathaniel. Kahit siya, hindi niya rin inakala na darating ang oras na ang lalaking kinaiinisan niya ay siya pa palang magugustuhan niya. Sa ngayon, masaya si Bea sa samahan nila ng binata. Nagpapasalamat siyang tinanggap siya nito ng buong buo at walang halong panghuhusga. Wakas.